Master Inek, mangyaring huwag pumunta. Master Inek, we can talk about this. We were so stupid. Hindi ka namin nakilala kanina. Pakinggan ako. Master Inek, ang Blue Ocean Universe community ay nahaharap sa isang darating na krisis. Hindi magtatagal ang mga tao sa Beast City at muling salakayin tayo. Dapat nating pagsamahin ang lahat ng puwersa na maaari nating pagsamahin. Master Inek, hindi mo kami maaaring iwanan. Para sa kaligtasan ng buong Blue Ocean Universe community, patawarin mo ang aming kabastusan. Ang lahat ng banal na Diyos ay sumunod kay Enek at mapagpakumbabang humingi ng kapatawaran. Lahat sila ay sinubukan ang kanilang pinakamapanghikayat na makakaya sa kanya upang mapawi ang kanyang galit. Ang lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe community ay natatakot sa lahi ng hayop hanggang sa kanilang kaibuturan. Alam nila na kapag ang hukbo ng Beast City ay muling sumalakay, hahaharapin nila ang mga sakuna na kaganapan na mas brutal at nakakatakot kaysa sa huling pagkakataon. Bagamat ang kasalukuyang kalamidad ng Blue Ocean Universe community ay naiwasan sa ngayon, maraming malalaking krisis pa rin ang nagbabadya sa malapit na mangyayari. Kaya naman, lahat sila ay nakadama ng pagkabalisa at pag-aalala sa kasalukuyan. Well, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Nang marinig ang mga pakiusap ng mga banal na Diyos, sa wakas ay tumigil si Enek at nagtanong. Sa ngayon, ang unang bagay na dapat nating gawin ay humingi ng tawad kay Leader Dustin. Dapat nating hingin ang kanyang kapatawaran sa ating kawalang galang. Pagkatapos ng lahat, tumulong siya sa Blue Ocean Universe community at iniligtas ang aming buhay. Hindi tayo maaaring kumilos ng walang utang na loob at walang puso. Hindi natin masusuklian si Leader Dustin ng gayong kawalang interes at kalupitan. Tungkol naman sa tanong kung sino ang mamumuno sa mga kalyadong puwersa. Sa tingin ko ay tama ka, Master Inek, kung si Leader Dustin ay handang maging pinuno ng ating universe community. Sa tingin ko siya ang pinakaangkop na pagpipilian para pamunuan tayo at palakasin ang puwersa ng Blue Ocean Universe community. Nasaksihan nating lahat kung paano niya natalo ang isang premium grade Divine God. Ginawa niya ito ng madali. Tama ba? Isang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ang nagpaliwanag sa seryosong tono. But as you can see, nagalit si Leader Dustin sa'yo. I don't think he will agree to your proposal. Ungol ni Inek habang umiiling. Anyway, para sa kaligtasan ng Blue Ocean Universe community, dapat nating subukan ang bawat naiisip na paraan na magagamit natin. Tere na at sabay-sabay tayong makita si Leader Dustin. Dapat tayong humingi ng tawad sa kanya. Ano man ang gastos, lalo na ikaw, Ismail. Masyado kang naging walang ingat. Sa naunang laban, sa palagay mo kaya mo bang talunin si Leader Dustin kung hindi niya pinigilan ang kanyang lakas at paulit-ulit na nagparaya sa iyong pag-atake? Sa tingin mo ba ay maaari ka pa ring tumayo dito? Nakikipag-usap sa amin ng hindi nasaktan. Ang white-haired premium grade Divine God nasabi sa tono ng pag-unggol. Well, I was seriously injured. I was, therefore, no match for Leader Dustin in the battle. Ginamit niya ako ng may kagandahang loob at nagparaya sa akin. Iniangat ni Ismail ang kanyang ulo na may ekspresyon ng kahihiyan. Haha, sa totoo lang, pare, kahit hindi ka nasaktan at nasa iyong prime state, siguradong hindi ka magiging katapat ni Leader Dustin. Sunod-sunod na pinatay ni Leader Dustin ang mga matandang demonyong halimaw. Habang seryoso ang isa pa, tinakat niya ang isang matandang demonyong halimaw bago pa man siya makagawa ng anumang aksyon. Sa tingin mo ba nagawa mo iyon? Ngumisi si Inek. Walang paraan na magagawa ko iyon. Pag-amin ni Ismail. Sandali siyang natigilan at nawala ng masabi. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang ulo habang ang kanyang mukha ay pulang-pula. Mga ad ng Pop Future. Sige, pupunta ako at mag-alok ng tawad kay Leader Dustin. Sabi ni Ismail na nagngangalit ang mga ngipin. Pagkatapos ay tumalikod siya at walang pag-aalinlangan, humakbang patungo sa direksyon kung saan iniwan ni Dustin.
Sumunod tayo sa kanya at humingi ng tawad kay Leader Dustin. Nakatitig sa likuran ni Ismail. Malakas na nagmungkahi ang may puting buhok na premium grade na banal na Diyos at sumunod sa kanya. Kaya, lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay sumugod sa direksyon kung saan napunta si Dustin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naglalakbay si Dustin sa Blue Ocean Universe Community kasama sina Hannah at Shepard. Matapos ang sakuna na sinapit ng Blue Ocean Universe Community, ang bawat cosmos sa loob nito ay nagmukhang desolated at pagod na. Daan-daang milyong nilalang ang muling nagtatayo ng kanilang mga tahanan. Ang Blue Ocean Universe Community ay naging mas advanced kaysa sa 3,000 malaki at maliit na universo. Bumantong hininga si Dustin. At nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Nabisita niya ang maraming iba't ibang cosmoses kasama sina Shepard at Hannah at natuklasan ang kanilang mga lokal na kaugalian. Ang kanilang natural at mahiwagang batas. At ang density ng espiritual na enerhiya ng mga ito. Sa kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Makikita niya ang lahat tungkol sa mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Kabilang ang kanilang mga salita at kilos. Nang maramdamang isang malaking grupo ng mga Divine God ang papunta sa kanya. Hindi napigilan ni Dustin na sumimangot. Hannah, Shepard, pumunta tayo sa ibang lugar ngayon. Sabi ni Dustin kina Shepard at Hannah na may maingat na ekspresyon. Pagkatapos ay inactivate niya ang reincarnation token. At sila ay na-teleport palayo sa isang kisap mata. Kaagad, silang tatlo ay lumitaw sa isa pang mas malayong cosmos. Ano ba? Anong nangyayari dito? Nasa Heavenly Moon Cosmos lang si Leader Dustin. Paano siya mawawala ng biglaan nang hindi man lang nag-iiwan ng karatula? Naramdaman ng biglaang pagkawala ni Dustin. Lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay natulala at nabigla sa kanilang kaibuturan. Nawala na nila ang lahat ng bakas ni Dustin. Patuloy nilang inilunsad ang kanilang espiritual na mga pandama. Sinusubukang subaybayan ang kinaroroonan ni Dustin. Hinahanap siya ng walang tigil. Nahanap ko siya. Nasa Wild Sea Cosmos na ngayon si Leader Dustin. Sigaw ni Ismail. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay ang pinakamalakas. Kaya siya ang unang natunton kay Dustin. Punta tayo sa Wild Sea Cosmos. Ginamit ng lahat ng mga banal na Diyos ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at naglakbay sa kalawakan. Patungo sa Wild Sea Cosmos. Damn it, bakit nila ako sinusundan kahit saan ako magpunta? Nakakainis sila. Sampain si Dustin sa isip. Sa paggabay sa kanya ni Hannah at Shepard. Nakabisita na si Dustin sa ilang sikat na lugar sa Wild Sea Cosmos. Sa lahat ng kanilang paglalakbay, ginamit ni Dustin ang kanyang makapangyarihang kakayahan upang maabot ang kanilang mga destinasyon. Naglakbay siya sa bilis ng liwanag kasama sina Shepard at Hannah saan man sila magpunta. Sa isang kisap mata, maaari silang pumunta sa kung saan man gusto ng isip ni Dustin. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Dustin, ang bilis mo. Nakaka-excite naman. Dustin, sa iyong bilis, maaari tayong maglakbay sa buong Blue Ocean Universe Community sa loob ng 1 oras. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Hannah ang gayong kamangha-manghang bilis. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan kaya hindi niya maiwasang pumalakpak at magsaya ng husto. Mga ad ng pop future. To be honest, Dustin, ikaw lang ang taong hinangaan ko sa buong buhay ko. Ikaw at ako ay parehong nakamit ang antas ng preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit ikaw ay higit na namumukod tangi. Ikaw ang aking idolo, sabi ni Shepard na may malungkot na buntong hininga. Tigilan mo nga ako sa pambabala mo. I'm embarrassed enough already. Nakakainis ka pare. Tinutukan ni Dustin ng sipa si Shepard. Kasabay nito, ang mga banal na Diyos ay sumugod lahat patungo sa Wild Sea Cosmos nang walang anumang pagkaantala. Shoop! 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 Ang hangin sa paligid ng Wild Sea Cosmos ay gumalaw ng marahas habang lumalapit ang maraming banal na Diyos. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. This is too upsetting. Hannah, Shepard, parang kailangan na nating lumipat ulit sa ibang cosmos.
Sabi ni Dustin habang ina-activate ang reincarnation token na nakakunot ang noo. Ini-teleport niya sina Hannah, Shepard, at ang kanyang sarili sa pag-snap ng kanyang mga daliri. Sa isang hagong ng hangin. Nawala silang lahat sa Wild Sea Cosmos. Lahat ng mga banal na Diyos ay sumugod patungo sa Wild Sea Cosmos sa pinakamataas na bilis na maaari nilang makuha. Nawala na naman si Leader Dustin. Ang isang banal na Diyos ay sumigaw sa hindi paniniwala. Nagulat ang lahat ng iba pang mga Diyos kaya nagpalitan sila ng nalilitong tingin. Wala sa kanila ang may mga salita upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ni hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Nakita nila ang kawalan ng kakayahan at pagkabigla sa mga mata ng isa't isa. Ang mga kakayahan ni Leader Dustin ay lampas sa aming imahinasyon. Gulat na bulalas ni Ismail. Paano niya nagawa iyon? Hindi ka panipaniwala. Lahat ng mga banal na Diyos ay parehong natuwa at nabigla. Hindi ko alam kung paano ito ginawa ni Leader Dustin. Ngunit alam ko na sa kanyang kasalukuyang lakas at lihim na kakayahan. Walang premium grade na Divine God ang makakalaban sa kanya. Kung pumayag si Leader Dustin na maging pinuno ng ating Blue Ocean Universe Community. Wala tayong dapat ikatakot sa lahi ng hayop. Tere na at hanapin natin siya. Hindi tayo pwedeng bumitaw ngayon. Kailangan nating mahanap si Leader Dustin. Kahit gaano pa kamahal. Ang puting buhok premium grade banal na Diyos urged. Sige. Ang lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay nagyuko ng kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Kaya naman, isang napakalaking grupo ng mga banal na Diyos ang umalis mula sa Wild Sea Cosmos upang hanapin muli si Dustin. Damn it, nakakainis na yang mga yan. Malakas na nagmura si Dustin sa mapaglarong tono. Kahit na mula sa ibang cosmos. Malinaw na naramdaman ni Dustin ang mga aksyon at salita ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean University Community. Sige, hihintayin ko kung ano ang gusto nila sa akin. Inipat-inis sa larong ito ng tagotagwan. Nagpasya si Dustin na manatili sa kanyang kinalalagyan at tingnan kung ano ang mangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa malayo ang maraming banal na Diyos at lumipad patungo sa Dustin sa bilis ng kidlat. Si Ismail ang unang nakarating kay Dustin. Leader Dustin, nandito ako para humingi ng tawad. Sabi niya habang nakaluhod sa isang tuhod. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na please. Hindi mo kailangang gawin ta. Nagulat si Dustin sa biglaang pagkilos ni Ismail. Leader Dustin, iniligtas mo ang aming Blue Ocean Universe Community. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Ngunit kami ay sobrang bilib sa sarili at hindi nagpapasalamat na nasaktan ka namin. Talagang ikinahihiya namin ang aming mga sarili. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay nagsasalita ngayon sa isang mapagpakumbabang paraan. Hindi na siya nagpahangin sa harap ni Dustin gaya ng ginawa niya kanina. Sa halip, ipinakita niya ang paggalang sa binata. Leader Dustin, patawarin mo sana ang aming kawalan ng ugali. Sabi ng daan-daang Divine Gods. Halos magkasabay silang lahat habang nakayuko sa harap ni Dustin para humingi ng tawad sa kanya. Ang lahat ng mga banal na Diyos na ito ay ang pinakamalakas sa Blue Ocean Universe Community. Sa normal na kalagayan, lahat sila ay mataas ang tingin sa kanilang sarili at hindi kailanman sumuko sa iba. Ngayon silang lahat ay humingi ng tawad sa kanya at nagmamakaawa sa kanyang habag at konsiderasyon. Leader Dustin, alam ng mga taong ito na nagkamali sila at pinagsisisihan nila ito ngayon. Patawarin mo sila, nakangiting sabi ni Inek. Leader Dustin, alam ko na nakagawa ako ng mabigat na pagkakamali. Please accept my humble apologies. Malakas na sabi ni Ismail habang nakaluhod. Siya ay isang maikli ang ulo at ang kanyang prangka na personalidad ay palaging nagdudulot sa kanya ng problema. Sa kabila ng lahat ng iyon, siya ay isang taong may prinsipyo at agad niyang gagawin ang mga bagay-bagay sa tuwing siya ay magkamali. Sir, huwag naman po sana. Hindi mo kailangan. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Sa wakas ay ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. Kung tutuusin, nakikita niyang taos-puso silang humihingi ng tawad sa kanya. Sa katunayan, hindi pinangarap ni Dustin na ang mataas na pagkilala sa mga Diyos na ito ay humingi ng tawad sa kanya ng ganoon.
Bagamat bahagya lang siyang nasaktan sa kanilang mga bastos na pananalita at pag-uugali. Napatawad na niya ang mga ito pagkatapos ng kanilang mga taos-pusong paghingi ng tawad. Leader Dustin, so napatawad mo na ako. Sabi ni Ismail. Sobrang na-relieve. Pinabayaan ko na. Isa akong malawak na pag-iisip. Higit pa sa iniisip mo. Sagot ni Dustin. Leader Dustin, maalalahanin ka talaga. Makikipagkaibigan ako sa'yo. Mula ngayon, mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon akong magagawa para sa iyo. Kahit ano, mga ad ng Pub Future. Bumulwak si Ismail. Leader Dustin, ikaw ay tunay na mabait at mapagbigay. Nang makita ang madaling lapitan at positibong saloobin ni Dustin, ang iba pang mga banal na Diyos ay naiginhawahan din. Sa wakas, ang lahat ng mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay nagkakaisang kinilala si Dustin at tumangala pa nga sa kanya matapos masaksihan ang kanyang kahanga-hangang pagpapakita ng lakas. Leader Dustin, napagpasyahan namin na gusto naming ikaw ang maging pinuno ng aming alyansa. Mangyaring huwag tanggihan ang aming alok. Diretsyong sabi ng white-haired premium grade divine god kay Dustin. Sigurado ka ba, sir? Hindi ako katutubong sa Blue Ocean Universe Community. Manlalakbay lang ako. May dumadaan. Isa pa, wala akong balak na magtagal dito. Kung gaano ako kapuri-puri at pinarangalan para sa iyong pagsasaalang-alang sa akin. Sa palagay ko ay hindi ako karapat-dapat na maging pinuno mo. Sigurado ako na mayroon kang mas mahusay na mga pagpipilian para sa responsibilidad na ito kaysa sa akin. Mabait sir. Humanap ng iba. Mas karapat-dapat. Diretsyong tanggi ni Dustin. Wala siyang plano. Ano man. Na maging pinuno ng alyansa. Leader Dustin. Naiintindihan ko ang iyong mga sentimiento. Ngunit mangyaring pakinggan mo muna ako. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay hindi malapit ng sumuko. Kami ay may malalim na sama ng loob at nagsasagawa kami ng mga mortal na digmaan laban sa Beast City. Batay sa ilang kalkulasyon dito, inaakala ko na ang hukbo ng Beast City ay muling aatake sa atin sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, mayroong isang agaran at napakalaking pangangailangan para sa lahat ng puwersa sa ating komunidad sa universo na magkaisa at magtatag ng isang alyansa. Sa ganoong paraan lamang tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kaawa-awang kaaway na ito. Oh, at isa pa. Kung babalik ang mga tropa ng Beast City na may dalang mas maraming mandirigma kaysa dati. Ang lahat ng mga nilalang ng ating Blue Ocean Universe Community ay kailangang umatras at magtago sa isang lugar. Imposibleng manatili tayo rito para labanan sila. Masyadong malakas ang Beast City para sa amin. Alam ng lahat na pagdating sa ating mga hukbo, tayo ay wala kong ikukumpara sa kanila. Kahit sa ang anggulo. Imposibleng talunin natin sila ngayon. Kaya naman pinag-isipan ko na. Kung talagang pinaplano ng hukbo ng Beast City na salakayin tayo muli. Ang lahat ng mga nilalang sa Blue Ocean Universe Community ay walang magagawa kundi ang tumakas mula sa ating mga tahanan. Ang nakaambang problema ay, ang Beast City ay masyadong makapangyarihan at may mataas na pagkakataon na ang kanilang sphere of influence ay sumasakop sa buong Sea of Chaos. Sa makatuwid, pinag-isipan ko ito ng mahabang panahon at nagpasya na maglingkod sa ilalim ng iyong utos. Na sinusuportahan ng lahat ng mga nilalang sa ating pamayanan sa universo. Kikilalanan ka namin bilang aming pinuno at lalaban sa lahi ng hayop sa ilalim ng iyong pamumuno. Nagpatuloy ang white-haired premium grade divine god. Ano, handa ba kayong maglingkod sa ilalim ng aking utos? Natigilan si Dustin. Ang Blue Ocean Universe Community ay binubuo ng daan-daang cosmoses. At bawat cosmos ay binubuo ng hindi mabilang na maliliit na mundo. Mga ad ng Pub Future. Ang kabuuang bilang ng mga nilalang sa Blue Ocean Universe Community ay kahanga-hanga. Mayroong hindi bababa sa trilyon ng mga nabubuhay na nilalang sa komunidad ng universo. Sa palagay ko ay hindi ko magagawa ang kabuuang bilang ng mga nilalang sa pamayanang ito sa universo ng ganoon lang. Handa na ba ako na sumunod sa akin ang napakaraming nilalang? Nakakabaliw lang ito. Napaisip si Dustin sa sobrang pagtataka. Leader Dustin, may dapat kang malaman.
May isang malaking lungsod na tinatawag na Infinite City, na nasa Blue Ocean Universe Community. Ito ay isang malaking lungsod na maaaring tumanggap ng hindi mabilang na mga nilalang. Bilang karagdagan, ang lungsod ay maaaring malayang gumagalaw. Kailangan nating simulan ang pakikipag-usap sa gobernador ng Infinite City, si Miss Flora, at kumbansihin siya na magbigay ng kanlungan para sa atin. Kung pumayag siya, pwede tayong tumira doon pansamantala. Sabi ng white-haired premium grade divine god na parang nababasa ang nasa isip ni Dustin. Oh, so may isang malaking lungsod na kayang tumanggap ng hindi mabilang na mga nilalang. Ulit ni Dustin para makasigurado. Oo meron. Leader Dustin. Ang Infinite City ay may napakahabang kasaysayan, na itinayo noong sinaunang panahon. Nabalitaan ko na ito ay umiral na mula ng likhain ang mga universo. Isa itong landmark na gusali sa aming Blue Ocean Universe Community. Walang nakakaalam kung gaano katagal na ang lungsod na ito at kung saan ito nanggaling. Ang alam ko lang kung nandoon na ang Infinite City noong nilikha ang Blue Ocean Universe Community. Paliwanag ni Inek. Kaya, pinuno Dustin. Hanggat sumasang-ayon ka na pamunuan kami at labanan ang lahi ng hayop. Sama-sama tayong pupunta at bibisitahin si Miss Flora at mapagpakumbabang hilingin sa kanya na payagan kaming pumasok at maghanap ng kanlungan sa Infinite City. Mula rito, lahat ng mga pinuno at mga banal na Diyos ay maglilingkod sa tabi mo. Kung patuloy tayong mananatili dito, siguradong mamamatay tayo, pero kung susundin ka namin, magkakaroon man lang kami ng fighting chance para mabuhay. Sabi ng white-haired premium grade divine god. Nakita ko, si Dustin ay nalilito at hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Hindi masamang bagay na magkaroon ng napakaraming banal na Diyos sa pagtatapon ko. Naisip ni Dustin. Leader Dustin, kung sumasang-ayon ka, maghahatid din kami sa iyo ng isang regalo na isa sa pinakamahalagang kayamanan sa Blue Ocean Universe Community. Sa ngayon ay wala pang nakakapag-unlock ng pinakamalalim na lihim nito. May bulong-bulungan na naglalaman ito ng mahiwagang kasanayan sa martial arts na wala pang nakabisado sa kasaysayan. Narinig ko rin na ang formula na ito ay tumutulong sa mga nilalang na bumuo ng kanilang pisikal na potensyal. Kung hindi ako nagkakamali, tinatawag nila itong Introduction to Vital Energy. Or something like that. Hindi ko matandaan ang buong pangalan nito. Iyon lang ang alam ko tungkol sa kayamanan. Mayroon ding ilang mga kwento at alamat tungkol sa kayamanan na ito. Nakaramihan ay nakalimutan na. Pagtatapos ng puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Ano? Nang marinig ito, halos mapatalon si Dustin. Introduction to Vital Energy Circulation ba ang tinutukoy niya? Napaisip si Dustin nang damapo sa kanya ang matinding kilig. Meron ka ba talaga dito? Halos lumiwanag si Dustin sa tuwa. Oo, ang kayamanan na iyon ay nasa isang lugar sa Blue Ocean Universe Community. Ngunit ang nakatadhana lamang ay maaaring makakuha ng kanilang mga kamay dito. Hanggang ngayon, walang buhay na nilalang ang nakakuha nito. Leader Dustin, maaari mong ibigay ang iyong pinakamahusay na pagbaril. Ngunit mahirap sabihin kung makukuha mo ito. Paliwanag ni Inek. Alam mo, may isang sinaunang bagay mula sa aking angkan. Ayon sa huling salita ng aking ninuno, ito ay may kinalaman sa kayamanan iyon. Pinuno Dustin, handa akong ibahagi ito sa iyo. Kung mayroon ka nito, mas malamang na makuha mo ang kayamanan. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang pagiging pinuno namin? Inihandog ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Hanggat sumasang-ayon kang maging pinuno ng aming Blue Ocean Universe Community. Lahat ng aming mga likas ay nasa iyong pagtatapon. Tukso ni Ismail. Ang gastos ng mabigat na presyo para sa pinuno nila si Dustin ay isang bagay na gustong gawin ng mga Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Ang lahat ng mga Diyos ay nanatili sa kanilang mga mata kay Dustin. Dahil mataas ang tingin sa akin ng lahat. Napakabastos kung tumanggi muli. Makita ko, tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Lahat, salute to our leader. Nagliwanag si Inek. Alam na alam niya ang lakas ni Dustin. Sa kanyang tulong,
Ang lakas ng Blue Ocean Universe community ay tumaas ng mabilis. Leader. Ang lahat ng mga Diyos ng Blue Ocean Universe community ay mababang loob na yumuko kay Dustin. You're welcome. Simula ngayon, lahat kayo ay kasama ko na. Sumenya si Dustin na iangat nila ang ulo. Pumunta tayo sa Infinite City at kausapin si Miss Flora. Naniniwala akong papahiram siya ng tulong sa atin. Iminungkahi ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Mga ad ng pop future. Huwag kang mag-alala. Bagamat mukhang malayo si Miss Flora. Isa talaga siya sa mga babaeng maalalahanin kong kilala. Ito ay nakakatulong sa kaligtasan ng hindi mabilang na mga nilalang sa Blue Ocean Universe community. Kaya tiyak na papayag siya. Mabilis na tiniyak ni Ismail. Miss Flora, ha? Tanong ni Dustin sa sarili. Nang walang ibang salita, pinangunahan ng white-haired premium grade divine god ang grupo patungo sa Infinite City. Sa isang kisap mata, ang isang malaking lungsod ay nakahanda sa daan-daang milyong milya sa magulong kawalan sa harap ng kanilang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na aura ang naglabas mula sa kawalan at agad na ginawang paggalang at paghanga ng mga tao. Bawat pulgada nito ay marilag at kahanga-hanga. Ang orihinal na magulong batas. Ang malaking lungsod na ito ay naglalaman ng napakayamang orihinal na magulong batas. Napuno ng excitement si Dustin nang maramdaman ito ng kanyang sentido. Leader Dustin. Ito ang Infinite City. Ang malaking lungsod na ito ay kilala sa kabuuan ng Blue Ocean Universe community bilang isang palatandaan. Paliwanag ni Enoch habang itinuturo ang matayog na lungsod sa harap nila. Infinite City. Bakit napakayaman ng orihinal na magulong batas dito? Kahit na ang Fallen Divine Valley ay malayong maihambing. Hindi napigilan ni Dustin na mapapanganga sa gulat. Ang orihinal na magulong batas ay ang pinakamataas at pinaka-primitive na batas. Karaniwan, hindi ito nagpapakita ng lahat. Dahil si Dustin ay may chaotic heaven body. Napakasensitibo niya sa orihinal na magulong batas. Hindi lang niya naiintindihan. Naa-absorb din niya. Gayunpaman, naramdaman lamang ni Dustin ang ilang patak ng orihinal na magulong batas na lumulutang sa hangin noon. Samantala, ang Infinite City ay napuno ng kahanga-hangang halaga ng orihinal na magulong batas. Tulad ng pag-agaw ng pansin tulad ng isang malaking bahaghari na pumapalibot sa lungsod. Ito ay sapat na malakas upang makita. Ito ang perpektong lugar upang linangin. Lalong excitement ang bumalot sa mga ugat ni Dustin. Sa mga ordinaryong banal na Diyos, ang orihinal na magulong batas ay walang silbi. Dahil hindi nila ito lubos maisip. Mararamdaman na lang nila na ang lugar na nasa harapan nila ay isang walang laman at boring na lungsod. Si Dustin lang ang naniniwala na ito ay isang lungsod na puno ng tukso. Kung maaari kong linangin sa lungsod na ito, ang mga benepisyo ay hindi maisip. Habang iniisip ito ni Dustin, lalo siyang nasa sabik. Mga ad ng pop future. Napakagandang lungsod. Walang tigil na umagos ang mga papuri sa mga labi ni Dustin. This is just an empty city. At most, si Flora lang ang nakatira dito. Mapait na ngumiti si Enoch. Miss Flora, sa sandaling iyon, ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay biglang sumigaw sa malaking lungsod. Ilang sandali pa, isang magandang babae ang dahan-daang bumangon mula sa lungsod. Tahimik na umaaligid sa hangin. Kumunat ang noo ni Dustin para tingnan siya ng mabuti. Walang duda na siya ay parehong bata at maganda. Ang bawat galaw niya ay maganda at magaan. Kasabay ng kanyang mapusyaw na berde at makitid na manggas na damit. Para siyang isang diwata na nagmula sa isang painting. Nang malapit na siya, ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang mamangha sa kanyang kagandahan. Ang isang magandang mukha at isang marupok na katawan ay walang alinlangan na maakit ang mata. Ang kanyang baba ay maisla na parang jade at ang ngiti sa kanyang cherry lips ay nagpaganda sa kanya. Napuno ng init ang kanyang maitim ngunit magagandang mata. Saglit na hindi maiwasan ang lahat na mapapanganga at mapanganga. Napuno ng katahimikan ang hangin saglit. Anong ginagawa mo dito? Magalang niyang tanong. Malutong ang boses niya at ang sarap pakinggan. Miss Flora, nandito kami para sa kaligtasan ng buong Blue Ocean Universe community.
Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay unang humakbang pasulong. Magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay at lumubog sa isang malalim na busog. Bagamat mukhang bata si Flora, matagal na siyang nabuhay. Ang sabi-sabi ay maaaring siya ay isang tao mula pa noong unang panahon. Ipinapalagay ng karamihan na nabuhay siya nang hindi bababa sa 4 o 5 magulong panahon. Gayunpaman, ito ay isa lamang alingaw-ngaw na ipinapalagay ng lahat na ang katotohanan. Wala talagang nakakaalam kung totoo ito. Wala ni isang banal na Diyos sa kanilang grupo ang mas matanda sa kanya. Sigurado yun. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamisteryoso at matagal nang nilalang na walang sino man sa Blue Ocean Universe community ang nang-ahas na pukawin. Sa sandaling sinenyasan niya na pinapayagan siyang magsalita, mabilis na ipinaliwanag ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos ang sitwasyong kinakaharap ng Blue Ocean Universe community ng detalyado. Miss Flora, gusto namin ang lahat ng nilalang sa Blue Ocean Universe community na makapasok sa Infinite City at manatiling pansamantala upang maiwasan ang hukbo mula sa Beast City. Ano sa tingin mo? Isang nag-aalangan na tanong ang nag-iwan sa puting buhok na premium grade Divine God pagkatapos niyang magpaliwanag. May nararamdaman ka ba? Imbes na sumagot ay biglang lumingon si Flora kay Dustin at binatukan ito ng tanong. Nang magpakita siya, tumingin lang si Dustin mula ulo hanggang paa saglit. At agad itong umiwas. Nakatuon siya sa pagdama sa orihinal na magulong batas na inilabas ng Infinite City na ito. Buong oras, ang pag-uugali nito ay nakakuha ng atensyon ni Flora. Miss Flora, naramdaman ko ang isang napakatalino na batas sa Infinite City. Sagot ni Dustin. Nararamdaman mo ba ang orihinal na magulong batas? Bahagyang nagulat si Flora sa sinabi ni Dustin. Sa pagkakaalam ko, tanging mga namamahala na Diyos lang ang makakaunawa sa orihinal na magulong batas. Isa lang siyang preliminary grade Divine God. Pero naramdaman niya ito. Ito ay hindi kapani-paniwala. Naisip niya sa sarili. Mukhang alam din ni Miss Flora na may malaking halaga ng orihinal na magulong batas sa Infinite City. Siguradong makapangyarihan siya, naisip ni Dustin. Oo, totoong nararamdaman ko ito. Sagot niya ng totoo. Mabuti. Well, hindi ko ine-expect na lilito ulit ang ganoong tao. May reincarnation ba talaga? Talented ka gaya niya. Kamukha mo pa siya. Magkasing tangkad ka. At tingnan mo ang mga mata na iyon, sabi ni Flora kay Dustin. Pero mukhang kinakausap niya ang sarili niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay tila nag-ambala, na parang sinusubukan niyang alalahanin ang kanyang nakaraan. Kamukha ko. Siya. Mahinang sabi ni Dustin. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Flora. Halika dito. Tingnan kita ng malapitan. Sabi ni Flora habang sinenyasan siyang lumapit sa kanya. Pagkatapos, naging maamo ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sige. Sa huli, walang choice si Dustin kundi lapitan siya. Makapangyarihan si Miss Flora. Pero mukhang magaan. Naramdaman ko na wala siyang masamang hangarin sa akin. Pag-aaral niya, habang iniisip niya iyon ay gumaan ang pakiramdam niya. Napakabango. Nang malayo pa siya sa kanya, isang mabangong amoy ang umagos sa kanyang ilong. Ito ay ginawa sa kanya pakiramdam relaxed, komportable, at masaya. Kasabay nito, ang mga anino ng hindi mabilang na mga bulaklak ay lumilitaw at sumayaw sa paligid ni Flora na parang mga paro-paro. Samantala, tahimik na nakatayo doon si Flora na parang isang maamong diwata. Ganito lang. Trip, bigla kang dumating sa Infinite City ng ganito. At ayon nagkakilala. Ang mga araw na magkasama kami ay ang pinakamasaya at pinakawalang pakialam na panahon sa buhay ko. Ngunit anong nangyari? Bakit muli akong nakatagpo ng ibang kamukha mo sa Infinite City? Pagkatapos kong mag-isa ng napakatagal. May reincarnation ba talaga? Tinapakan mo ba ang landas ng reincarnation at muling bumalik sa akin? Sana bumalik ka na, bulong ni Flora sa sarili habang nakatitig kay Dustin gamit ang magagandang mata. Sa puntong iyon, natigil siya sa kanyang mga alaala ng nakaraan. Miss Flora, ilang beses tumawag si Dustin. Maya-maya, ang boses niya ang nagpabalik sa katinoan ni Flora. Kung gusto mo,
Maaari kang magtanim sa Infinite City. Mga ad ng Pub Future. Malaki ang maitutulong nito sa iyong paglilinaw. Mungkahi ni Flora. Salamat, Miss Flora. Bulalas ni Dustin. Tuwang-tuwa siya. Sa katunayan, ang Infinite City ay puno ng orihinal na magulong batas, na isang magandang lugar para sa kanya upang linangin. Sa makatuwid, naisip niya na maaari siyang gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa paglilinang ng batas kung gugugol siya ng ilang oras sa paglilinang sa Infinite City. Pagkatapos ng lahat, bihirang mahanap ang orihinal na magulong batas sa Sea of Chaos. Kadalasan, naramdaman niya ang mga bakas nito. Gayunpaman, nagkaroon ng masaganang supply nito sa Infinite City. Miss Flora, tungkol sa kung ano ang dinala ko. Maingat na sabi ng white-haired premium grade Divine God. Ang buhay ay mahalaga. Bukod dito, ako ay bahagi ng Blue Ocean Universe Community. Sige na, kapag naging critical ang sitwasyon, lahat ng nilalang ng Blue Ocean Universe Community ay maaring makapasok sa Infinite City. Sumang-ayon si Flora habang nakayuko. Malaki. Miss Flora, isa kang mabuting tao. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay labis na pinuri siya. Pagkatapos, ang iba pang mga banal na Diyos ay nakahinga rin ng maluwag. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng ligtas na lugar na matutuluyan ang mga nilalang ng Blue Ocean Universe Community pagdating ng hukbo ng Demon City. Haha, ngayon, opisyal kong inanunsyo na ang lahat ng mga cosmoses sa Blue Ocean Universe Community ay magkakakampi. Magsanib puwersa kami para labanan ang Beast City. At ikaw ang magiging pinuno namin. Sabi ng puting buhok na premium grade na banal na Diyos kay Dustin na may masiglang tawa. Susunod kami sa utos mo at lalabanan namin ang lahi ng hayop. Ang lahat ng mga banal na Diyos na naruroon ay napabulalas ng tiyak na magkakasabay. Hindi nagtagal, sinalakay ng mga tropa ng lahi ng hayop ang Blue Ocean Universe Community. At ang mga Divine God na iyon ay nagdusa ng matinding pinsala. Kaya naman nagpasya silang magkaisa upang labanan ang lahi ng hayop. Leader Dustin, kailan mo balak kunin ang mahalagang kayamanan ng ating Blue Ocean Universe Community? Tanong ng white-haired premium grade Divine God kay Dustin. The sooner, the better. Kunin natin ngayon. Sagot ni Dustin. Sige, Leader Dustin. Ang damit na ito ay isang bagay na ipinasa mula pa noong unang panahon. May kinalaman daw sa kayamanang iyon. Sabi ng white-haired premium grade Divine God habang inaabot ang isang robe kay Dustin. I see. Dawas robe ito. Ungol ni Dustin habang kinukuha iyon. Maingat niyang pinagmasdan ang damit at nalaman niyang luma na ito ngunit malinis. Halika, ihahatid kita doon. Ang puting buhok premium grade banal na Diyos urged. Pagkatapos, nagsagawa siya ng isang makapangyarihang kasanayan na may kaugnayan sa kalawakan at nagtungo sa timog. Samantalang si Dustin naman ay sumunod naman siya sa likod. Tingnan natin. Habang hinahayaan nila ang kanilang kuryosidad na makuha ang pinakamahusay sa kanila. Ang iba pang mga banal na Diyos ay sumunod. Mga ad ng Pub Future. Maya-maya pa ay huminto na ang grupo nila. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay humantong sa kanila sa isang inabando ng cosmos. Ang cosmos ay nagmukhang napabayan at naliligaw. Ito ay kulang sa batas ng cosmos at espiritual na enerhiya. Dinala ng white-haired premium grade Divine God si Dustin at ang iba pa sa tila isang kontinente. Ang kontinente ay medyo malawak. Ngunit ito ay patay na tahimik at walang anumang mga palatandaan ng buhay. Gayunpaman, may isang malaking altar sa gitna. Look, that's the rare treasure in our Blue Ocean Universe Community. Sabi ng premium grade Divine God na may puting buhok habang nakaturo sa altar. 1/3. Sa turn, tumingin si Dustin kung saan itinuro ang banal na Diyos. Dama po ang kanyang mga mata sa isang estatwa ng isang asul na baka sa altar. Mayroong isang lilang ambon na bumalot sa altar. Habang ang asul na baka ay mukhang composed at naglalabas ng isang hindi makamundong aura. Leader Dustin, subukan mo itong robe. Ayon sa huling salita ng mga ninuno, may mangyayari pagkatapos mong magsuot ng robe kung ikaw ay sinuswerte. Paalala ng white-haired premium grade Divine God si Dustin.
Walang sabi-sabing tumango si Dustin at sinuot ang robe. Sa sumunod na segundo, may kumislap sa harapan nila. Ang estatwa ng asul na baka ay naglabas ng isang nakasisilaw. Nangangako na liwanag. Gayunpaman, may sumunod pang mas nakakamangha. Nabuhay ang rebulto. Ang malalaking mata ng baka ay naglabas ng dalawang dilaw na sinag ng liwanag. Na sumikat kay Dustin. Naaamoy ko ang aura ng aking amo. Nagsalita ang asul na baka. Sa kasamaang palad, ang boses ng baka ay nagpasakit sa kanilang mga tainga. Sa kabilang banda, nakatitig lang ang Blue Ox sa lumang robe na suot ni Dustin. Hindi nagtagal. Inilipat ng asul na baka ang tingin sa kanya. Ano? Na-practice na niya ang Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Sabi nito sa mahinang boses. Nang marinig ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. Hindi ako makapaniwala na alam ng Blue Ox na ito ang Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Bulalas niya sa loob-loob. Wala na ang amo ko. Hindi ko na siya kayang sundan at tumabi sa kanya. Ang martial arts skill na nililinang mo ay pag-aari ng aking amo. Napakahusay. Simula ngayon, susundan na kita. Deklare ng Blue Ox pagkatapos nitong tingnan si Dustin mula ulo hanggang paa. Pagkaraan, ang lahat ng naruroon ay nakamasid sa lubos na pagkagulat habang ang asul na baka ay lumiit hanggang sa ito ay kasing laki ng kamao. At binaril patungo sa Dustin. Nang matanto niya ang nangyari, nasa Soul Sea na ang asul na baka. Binata, natatakot ako na nagsasanay ka ng hindi kumpletong Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Pero ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga kumpletong. Sabi ng Blue Ox. Pagkatapos noon, may naramdaman si Dustin sa loob niya. Dalawang formula ang lumitaw sa kanyang Soul Sea. Sila ang Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Mabilis niyang binasa ang dalawang formula habang kumikinang ang kanyang mga mata sa sigla. Yung mga kumpleto talaga. Sa wakas nakuha ko na sila. Excited niyang naisip. Lumalabas na si Dustin ay naigalinang lamang ng mga bahagi Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill noon. Ngayon, sa wakas nakuha niya ang mga kumpletong. Kapag na-master na niya ang dalawang kumpletong lihim na kasanayan, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Leader Dustin, hindi ako makapaniwala na nakuha mo ang iyong mga kamay sa pambihirang kayamanan sa Blue Ocean Universe Community. Tunay na magandang balita ito. Isa ka talagang miracle worker. Bulalas ng white-haired premium grade divine god habang nakatingin kay Dustin. Napailing pa siya nang lumipad ang asul na baka papunta sa Dustin. Alam ng lahat na ang estatwa ng asul na baka ay isang tiyak na kayamanan sa Blue Ocean Universe Community na itinayo noong sinaunang panahon. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ito ay nababawasan sa isang luma at mahiwagang alamat. Walang sino mang pinalad na makakuha ng anuman mula sa rebeltong ito noon pa man. Unti-unting nagdududa ang mga nilalang kung isa nga ba itong hindi mabibaylang kayamanan. Walang nakatitiyak sa aktwal na halaga nito. Sa katunayan, noong iminungkahi niyang ibigay ang estatwa ng asul na baka kay Dustin, hindi inaasahan ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos na may mangyayaring ganito. Kung tutuusin, hindi niya akalaing may makukuha pala si Dustin dito. Gayunpaman, hindi na kinailangan ni Dustin na itaas ang isang daliri. Ang estatwa ng asul na baka ay lumipad sa kanya. Hindi lang ang white-haired premium grade divine god, kundi pati na rin ang iba pang mga divine god ng Blue Ocean Universe Community ay natulala sa kanilang nasaksihan. Ito ay tulad ng isang mahirap na paniwalaan. Halos imposibleng tanawin upang masdan. Haha, Leader Dustin. Hanga ako. Ikaw ay hindi lamang makapangyarihan ngunit mayroon ding swerte na hindi maipaliwanag. Ipinaliwanag ni Ismail. Lagi kang puno ng surpresa. Puri ni Inek. Ipinagmamalaki niyang nagawa niya ang tamang pagpili, na nagre-rekomenda kay Dustin sa Blue Ocean Universe Community. Salamat. Mayroon akong plano na pumasok sa Infinite City at magtanim doon ng ilang panahon. Pansamantala, kailangan mong palakasin ang iyong mga depensa hanggat kaya mo.
Sa sandaling makakuha ka ng impormasyon na ang hukbo ng lahi ng hayop ay paparating na. Punan mo ako kaagad. Ibinigay ni Dustin ang kanyang mga tagubilin sa white-haired premium grade Divine God. Matapos makuha ang bersyon ng parehong Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Sabi ni Dustin na isagawa ang mga ito. Kasabay nito, hindi niya napigilan ang tukso na subukan ang mayamang orihinal na magulong batas sa Infinite City. Okay, naiintindihan. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay tumango sa kanyang ulo. Nang wala nang dapat pag-usapan. Tumalikod si Dustin at pumasok sa Infinite City. Nag-ayos si Flora ng isang lihim na silid para sa paglilinaw ni Dustin. Nang tumingin siya kay Dustin, baka sa mga mata niya ang lungkot at pagmamahal. Alam ni Dustin na napagkamalan siya ni Flora ang lalaking minahal niya noon. Naging kapalit ako, sabi ni Dustin habang nakangiti ng mapait. Gayunpaman, wala siyang problema dito. Ramdam ni Dustin na hindi pa rin makaget over si Flora sa lalaking iyon. Mga ad ng pub future. Iniisip niya na ang dalawa ay nasa isang medyo seryosong relasyon noon. Mukhang puno ng sikreto si Miss Flora. Napabuntong hininga na sabi ni Dustin habang nakaupo sa secret chamber. Ngunit hindi siya maaaring manatili sa gayong walang kabuluhang pag-iisip. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang isip at sinimulan ang susunod na antas ng kanyang paglilinang. Magsisimula ako sa Triple Avatar Skill. Pagkatapos ay nagsimulang pag-aralan ni Dustin ang formula ng Triple Avatar Skill sa kanyang Soul Sea. Tingnan mo ito. Kung gagawa ako ng dalawang avatar gamit ang Triple Avatar Skill. Hindi sila eksaktong avatar kundi dalawang bago at magkaibang bersyon ng aking sarili. Ang isang bersyon ay mula sa aking nakaraang buhay. Habang ang isa ay mula sa hinaharap. Sa susunod na buhay. Ang dalawang magkatulad na kopya ng aking sarili na nilikha ko ay may parehong lakas, bilis, at bawat iba pang aspeto tulad ng sa akin. Sa ganoong paraan, makakalaban ko ang aking mga kaaway gamit ang dalawa pang eksaktong bersyon ng aking sarili. Ganyan talaga gumagana ang Triple Avatar Skill. Napakaganda nito. Iyon ang bagong natuklasan ni Dustin matapos niyang paulit-ulit na basahin ang kumpletong formula. Sa madaling salita, sa halip na iyong mga avatar na ginawa ko noon ay mayroon lamang bahagi ng aking tunay na lakas. Tatlo akong lilito ng sabay-sabay sa sandaling may sigaw ko ang kasanayang ito. Tatlo sa aking tunay na katawan na sabay na lumalaban sa kalaban. Excited na bulong ni Dustin sa sarili. Kapag na-master na niya ang kumpletong Triple Avatar Skill, tataas ng husto ang kanyang fighting power. Sa antas na ito, nagtataglay na si Dustin ng kakila-kilabot na lakas, na natalo ang maraming Divine Gods na mas advanced kaysa sa kanya. Ngayon, gamit ang Triple Avatar Skill, walang premium grade na Divine God ang makakatalo kay Dustin pagkatapos niyang gumawa ng dalawang magkaparehong kopya ng kanyang sarili. Matapos basahin ang formula ng maraming beses, sinimulan ni Dustin na isagawa ito. Lumipas ang oras, naging linggo ang mga araw. Sa parehong oras, sa Beast City, may itim na buta sa kalangitan sa itaas mismo ng Beast City. Sa puntong ito, isang figure ang lumulutang sa mismong bakana ng malaking, nakanganga na black hole. Ito ang pinuno ng Beast City si Marlon. Isang halos transparent na anino ang lumutang sa tabi niya. Dahil sa pisikal na komposisyon nito, mahirap maramdaman ang pagkakaroon ng anino. Panginoon, bukas na ang tarangkahan ng Beast Den. Sigurado ka bang gusto mong pumasok sa loob at hanapin ang mga Supreme Grandmaster na iyon? Maingat na tanong ng anino. Ayos lang. Naniniwala ako na maiintindihan nila ako at ibibigay nila ang kanilang 100% na suporta sa akin. Tugon ni Marlon na nakatingin sa malawak na lupain sa ibaba niya. Naiintindihan ko, Panginoon ko. Pumasok ka na sa loob. Sabi ng anino. Tumango si Marlon at pumasok sa black hole. Mga ad ng pub future. Ang anino noon. Naabutan siya at naglakad silang dalawa ng magkatabi hanggang sa magsara ang black hole sa likuran nila. Sa loob ng black hole ay may sariling mundo, na puno ng hindi mabilang na mga palasyo sa iba't ibang uri ng lupain.
Sinakop ng mga gusali ang isang malawak na lugar na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. May mga kahanga-hangang palasyo sa ilalim ng lupa. Mga palasyong bato at mga silid na bato. Bawat isa ay nababalot ng malakas na aura ng demonyo. Ang lahat ng mga istrukturang ito ay itinayo ng matagal na ang nakalipas. Ang malademonyong aura sa paligid ng bawat istruktura ay patuloy na umaagos. Umaagos at bumubuo ng mga ilog na mabilis na umaagos patungo sa isang napakalaking ilog. Kahit sinong nandoon ay kikiligin sa ganoong eksena. Patuloy na gumagalaw si Marlon at ang anino at sunod-sunod na dumaan sa mga palasyong bato. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking nakanganga na bangin. Wala nang iba pang nakalagay sa kabila nito. Walang iba kundi ang malaking bangin na nakatayo sa kanilang harapan. Sa kailaliman, ito ay kasing dilim ng tinta. Walang makikita. At sino mang hindi pa nakapunta rito ay tiyak na matatakot na tumayo sa gilid. Ito ay misteryoso at nakamamatay sa parehong oras. Huminto si Marlon at ang anino sa kanilang landas at tumayo sa harap ng bangin ng ilang saglit. Pagbati, kataas-taasang mga Grandmaster. Humagulol si Marlon sa kailaliman ng bangin. Let's cut to the chase. Anong nagdala sa'yo dito? Isang boses na nanginginig sa buto ang biglang nagmula sa ilalim ng tahimik na kailaliman. Ang Sea of Chaos ay nasa mundo ng kaguluhan ngayon. Nagsimula ng kumilos ang lahat ng puwersa. Sinusubukang pamunuan ito. Sa tingin ko ito ay isang pagkakataon para sa atin. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito upang kontrolin muli ang dagat ng Chaos at alipinin ang mahihinang puwersa at lahi. Tayo ang pinakamarangal na lahi sa lahat. Dapat nating pamunuan ang lahat ng sansinukob. Kaya't hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong duminahin ang Sea of Chaos. Diretsong sagot ni Marlon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang isang uri ng fog na nabuo ng demonyong aura ay lumundag at gumulong patungo sa bakana ng kalaliman. Kinuha namin ang kontrol sa buong Sea of Chaos noong sinaunang panahon. Ito ay talagang isang maluwalhating panahon. Muling umalangaw-ngaw ang boses na iyon. Ngayon, mahigit kalahati ng magulong panahong ito ang lumipas. Sangasang-ayon kami. Panahon na para pamunuan nating muli ang lahat. Napagpasyahan namin na susuportahan ka namin. Lumabas ka muna dyan at gawin mo ang dapat mong gawin. Pagkatapos, magpapadala kami ng hukbo ng mga tunay na Divine God para tulungan ka. Sa pamamagitan ng mga ito sa iyong pagtatapon. Tiwala kaming matatalo mo ang lahat ng iba pang puwersa sa dagat ng Chaos. Kung kinakailangan, aalis kami sa Beast Den at tutulong sa iyo. Kinumpirma ng malamig na boses ang kanilang suporta at nagbigay ng mga tagubilin. This is most appreciated. Maraming salamat. Sa pagkarinig nito, tuwang-tuwa si Marlon na nanginginig ang buong katawan. Sa pagiging isang namamahala na Diyos. Alam ni Marlon na ang mga banal na Diyos ay maaaring ikategorya sa dalawang uri. Ang karamihan sa mga banal na Diyos ay talagang walang banal na katuparan. Ang mga banal na Diyos na ito ay karaniwang nabubuhay lamang sa isang magulong panahon. At hindi sila nakilala ng magulong vacuum. Bukod dito, ang mga banal na Diyos na ito na hindi nagtataglay ng mga divine accomplishment ay tinawag na mga peking divine God. Tanging ang mga banal na Diyos na nakakuha ng divine accomplishment ang kinilala ng ganap at walang hanggang magulong vacuum. Sila ang tunay na magiging walang kamatayan at hinding-hindi mamamatay. Sila ay kabilang sa pangalawang uri na tinawag na tunay na mga Diyos na Diyos. Ang isang tunay na banal na Diyos ay sinasabing higit na mas malakas kaysa sa mga kapantay niya. Sa Beast Den, mayroong isang malaking bilang ng mga tunay na banal na Diyos. Ang lahi ng hayop sa Beast Den ay, sa katunayan, ang pangunahing puwersa ng Beast City. Sa kasalukuyan, tumayo si Marlon bilang pinuno ng Beast City. Ngunit sa katunayan, ang mga Supreme Grandmaster ng Beast Den ang siyang humihila ng mga string. At namamahala sa Beast City at sa buong lahi ng hayop. Ang ginawang pag-aayos ay ang mga Supreme Grandmaster ng lahi ng hayop ay susuportahan si Marlon. At bibigyan nila siya ng hukbo ng mga tunay na Divine God para tulungan siyang masakop at makontrol ang Sea of Chaos. Nang marinig ang tungkol dito, medyo natuwa si Marlon. Hindi na ako makapaghintay na lumuhad sa harapan ko ang Sea of Chaos.
Mariin na ikinuyom ni Marlon ang kanyang mga kamao para makontrol lang ang kanyang kasiyahan. Kung gayon, mga kataas-taasang Grandmaster, alis na ako. Magalang na yumuko si Marlon at lumabas ng beast den na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Congratulations, my lord! Sa wakas ay nakumbinsi mo na ang mga Supreme Grandmasters dito. Hindi magtatagal bago ka maghari sa dagat ng Chaos. Ang sabi ng anino sa tabi ni Marlon nang makalabas silang dalawa sa beast den. Haha, tama ka. Hanggat nananatili kang tapat sa akin at ginagawa mo ang lahat ng sasabihin ko. Ikaw ang magiging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Sea of Chaos. Ang dagat ng kaguluhan ay nasa ating mga kamay. Kumpiyansa na deklara ni Marlon. Yes, my lord. Hindi kita pababayaan. Mariing sagot ng anino. Makalipas ang ilang araw, isang grupo ng mga miyembro ng lahi ng hayop ang lumabas sa beast den. Ito ang ipinangakong hukbo ng mga tunay na banal na Diyos ng mga kataas-taasang Grandmaster. Habang naglalakad sila papunta sa kawalan, naglabas sila ng napakatinding kapangyarihan ng demonyo. Ang kanilang mga duguan na mga mata ay sumisigaw ng kanilang pagkagutom sa labanan at pagpatay. Ang pagkurap lang ng kanilang mga mata ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa kanilang paligid. Ang kawalan ay patuloy na nanginginig habang sila ay dumaan. Na pinupuno ang Beast City ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Ang mga ordinaryong miyembro ng lahi ng hayop ay hindi maiwasang manginig habang nanghihina ang kanilang mga paa dahil sa kaba. Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Marlon na nakakross ang mga paa sa isang lihim na silid sa Beast City. Mga ad ng pop future. Arvin, sa wakas ay oras na upang makilala ang hukbo ng mga tunay na banal na Diyos. Sabi ni Marlon sa bumang na boses habang makikita sa mukha ang malaking ngisi. Walang pag-aaksaya ng oras. Lumabas siya ng silid kasama si Arvin upang salubungin ang hukbo na lumabas mula sa Beast Den. Ang bawat sundalo sa hukbo ay isang banal na Diyos na may banal na nagawa. Hindi nagsisinungaling ang Supreme Grandmasters nang sabihin nilang magpapadala sila ng grupo na binubuo lamang ng mga tunay na banal na Diyos. Ang hukbong ito ay madaling ang pinakamahusay sa buong Beast City. Sila ang magiging pinakamahusay na sandata ni Marlon upang masakop at mangibabaw sa Sea of Chaos. Sa kasalukuyan, walang grupo, sekta, o hukbo na makakapantay sa kanilang napakalaking kapangyarihan. Kasabay nito, sa Infinite City ng Blue Ocean Universe Community, may isang magandang babae na nakaupo sa isang silid na may simple ngunit pinong mga dekorasyon. May isang piraso ng eleganteng redwood furniture. Ang isang screen na gawa sa puting jade ay nasa gitna ng silid. At isang tansong burner na may pambihirang insenso na nasusunog sa loob sa banal na antas ay inilagay sa sulok. Makakakita rin ng malaking kama na may pink na kobrekama. Ang malambot na kobrekama ay kinakatawan ng mga katanji tanging mandarin duck. Ito ang kwarto ni Flora. Kasalukuyan siyang nakaupo habang naka-cross-leg sa isang cushion habang nakapikit. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa malayong kawalan. Kumikilos na ang Beast City. Parang this time, magiging malaki na. Ang lahi ng hayop ay talagang mahirap. Bulong ni Flora sa sarili na may mapang asar na panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Trip, andyan ang lalaking ito na kagaya mo. Palagi niya akong pinapaalala sa iyo sa maraming paraan. Isa lang siyang preliminary grade na Divine God. At hindi man lang niya nakakamit ang divine accomplishment. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya ang orihinal na magulong batas. Hindi ba't sobrang nakakagulat? Ang mga mahuhusay na magsasaka tulad niya ay napakabihirang. Minsan lang sila dumarating sa 1,000,000 taon. Siya ay isang kahanga-hangang talento tulad mo. Sambit ni Flora sa sarili habang nakatingin sa direksyon kung saan naroon ang secret room ni Dustin. Bakit kailangan mong pumunta agad? Hindi ko inaasahan na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita kita. Wala na bang pagkakataon na magkita tayong muli sa buhay na ito? Mahal. Bumalatay ang kalungkutan sa kanyang magandang mukha nang maalala ang kanyang malupit na nakaraan. Nawala sa focus ang kanyang mga mata dahil sa matinding emosyon. Kasabay nito, si Dustin ay naglilinang pa rin sa kanyang lihim na silid.
Medyo matagal-tagal na rin ang pamamalagi niya rito. Pero sa wakas, tila nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Lumabas ka, sigaw ni Dustin sa taas ng kanyang dibdib. Noong una, katahimikan lang. Pagkatapos, maya-maya, nagkaroon ng rumbling sound na ginawa mula sa loob ng Dustin. Biglang bumulwak ang mga bakas ng gas mula sa kanyang ulo. Ang gas ay nakakalat at natipon sa mga pigire ng tao. Kaagad pagkatapos, tatlong magkaparehong kopya ni Dustin ang nabunyag sa lihim na silid. Nagkatinginan sila. Alam na alam kung sino ang mga taong ito. Parehong degree at itsura ng aura ang inilabas nilang tatlo. At ang bawat isa sa kanila ay may parehong lakas tulad ng summoner. Mga ad ng pop future. Sa katunayan, hindi lang sila mga avatar. Magkaiba lang sila ng version ni Dustin. Ang una ay mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pangalawa ay ang kasalukuyang Dustin. Sa wakas, ito ay ang bersyon ni Dustin sa kanyang susunod na buhay. Sa silid ding iyon, sinira ng tatlong bersyon ng Dustin ang gapos ng oras at espasyo at dito sila nagkita. Maging si Dustin ay nagulat na ang triple avatar skill ay talagang nagbigay daan sa kanya upang magawa ito. Sinanay niya ang kasanayan at sinunod ang lahat ayon sa formula. Nang maglaon, matagumpay niyang natawag ang dalawa pang bersyon ng kanyang sarili. Ito ang kumpletong triple avatar skill. Ang ipinagbabawal na lihim na kasanayan na pagmamay-ari ng triple sect ay talagang kamangha-mangha. Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa kapangyarihan ng kumpletong triple avatar skill. Walang oras na sayangin. Susunod, sasanayin ko ang kumpletong panimula sa vital energy circulation. Naisip ni Dustin na may nag-aalab na determinasyon. Hindi man lang siya nakahinga saglit. Puno pa rin siya ng enerhiya at nagsimulang basahin ang kumpletong bersyon ng Introduction to Vital Energy Circulation sa kanyang Soul Sea. Binasa niya ito ng halos 100 beses upang matiyak na naiintindihan niya ng buo ang lahat. Napakaraming bahagi pala ng Introduction to Vital Energy Circulation na mali ang na-practice ko. Bulong niya sa sarili na medyo natakot sa kanyang obserbasyon. The good thing is, I have the complete formula now. Sa lalong madaling panahon, malalaman ko na ang totoong Introduction to Vital Energy Circulation. Tuwang-tuwa ako sa magiging epekto nito. Pagpapalakas loob ni Dustin sa sarili. Sa mga sumunod na araw, nakatuon lamang si Dustin sa pagsasanay sa Introduction to Vital Energy Circulation. Isa ito sa mga kasanayan na talagang nagpalakas sa kanya bago pa man siya maging isang banal na Diyos. Kaya marami siyang inaasahan pagkatapos niyang matagumpay na makuha ang kumpletong bersyon. Dahil pamilyar na siya sa karamihan ng mga bahagi ng Introduction of Vital Energy Circulation mula sa kanyang nakaraang cultivation. Hindi siya nakatagpo ng anumang problema sa proseso ng paglilinang ng kumpletong bersyon. Isang buwan na ang lumipas mula nang simulan niya ang kanyang paglilinang. Immortal Secret Realm. Bukas na, biglang sigaw ni Dustin sa loob ng secret room. Sa susunod na sandali, isang dumadagandong na boses ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Naramdaman ni Dustin na may isang napakalakas na lalabas. Pagkatapos, lumabas sa kanyang katawan ang isang manipis na bathala na nakasuot ng itim at puting damit. I'm the guardian of the immortal secret realm. I have been waiting for you to call me. Sabi ng bathala nang magpakilala ito. Ito ay may mapurol ngunit mapagmataas na boses na umabot sa kaibuturan ng magulong kawalan. Pagkatapos, ang Diyos ay mabilis na humakbang patungo sa kailaliman ng magulong kawalan at nagsimulang lumunin ang magulong enerhiya. Tulad ng isang walang kabusugan na hayop. Isang napakalaking dami ng magulong enerhiya ang sumalubong sa Diyos, na sumasakop sa kawalan ng daan-daang bilyong milya. Teka, hindi ba ito ang bawal na lihim na kasanayan ng triple sect? Huwag mong sabihin sa akin. Ang batang iyon. Natigilan si Flora sa pagtataka habang nagmasid mula sa kanyang silid. Makalipas ang mga 10 araw. Sa wakas ay tumigil ang Diyos sa pagkonsumo ng magulong enerhiya. Pagkatapos, nagmamadali itong bumalik sa walang kamatayang lihim na kaharian sa loob ng Dustin. Sa wakas, sa pamamagitan nito, kahit naharapin ko ang mga lumang premium grade na Divine God mula sa Beast City, magagawa kong patayin sila ng hindi pinagpapawisan.
Napaisip si Dustin na medyo may kumpiyansa sa mukha. Ayon sa Introduction to Vital Energy Circulation, mayroong kabuoang 10 lihim na kaharian sa loob ng katawan na dapat mabuo. Ngayon ay matagumpay na binuo ni Dustin ang ika-5 lihim na kaharian. Bukod dito, may mga footbridge sa 5 lihim na kaharian na ito. Lahat sila ay magkasama at tumugon ng maayos sa isa't isa. Ang lahat ng ito ay nagdala kay Dustin ng isang walang katulad na malakas na puwersa. Nararamdaman niya ang hindi masusukat na kapangyarihan na umiikot sa loob niya. At ang mga daloy ng malaking puwersa ay lumalabas sa kanya sa bawat galaw niya. Sa palagay ko maaari ko na ngayong simulan ang paglinang ng orihinal na magulong batas. Bulong niya sa sarili. Gayunpaman, nang magsisimula na siya, may hamarang sa kanya. Leader Dustin, may problema. May hukbong patungo sa Blue Ocean Universe Community. Umalangaw-ngaw ang boses ni Enoch sa soul sea ng Dustin. O talaga, sino kaya ito? Mapapahamak ako kung magiging Beast Race Army na naman. Magiging masaya ito, naisip ni Dustin. Tumayo siya at lumabas sa kanyang secret chamber. Paglabas niya, sinalubong siya ng maraming Divine God na naghihintay sa kanya. Leader Dustin, may nakita ang mga especially iya namin mula sa malayo. May papalapit na ibang hukbo dito. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ng may puting buhok na premium na Diyos. Well, ano pa bang magagawa natin? Malamang galing sila sa Beast Race diba? Leader Dustin, mag-utos ka lang at buong lakas nating hahaharapin sila. Kailangan nating ipaalam sa mga bastos na iyon na hindi tayo madaling pakitunguhan. Sabi ni Ismail. Mainit ang ulo niya. Ismail, huminahon ka. Kung talagang galing sila sa lahi ng hayop, dapat ay handa silang mabuti sa pagkakataong ito. Ano man ang gawin natin, kailangan nating mag-ingat at manatiling magbantay. Sabi ng may puting buhok na premium grade god. Lahat tama. Gaano sila kalayo ngayon? Tanong ni Dustin. Nagiging close na sila. I guess by this time. Mga bilyong milya na lang ang layo nila dito. Mga ad ng pop future. Tila napapaligiran nila ang Blue Ocean Universe Community mula sa lahat ng direksyon. Iniulat ng may puting buhok na premium na Diyos. Leader Dustin, dapat ba nating ipadala ang lahat ng buhay na nilalang sa Infinite City? Malamang na kailangan nating mag-ingat dahil maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang aksidente. Mungkahi ni Enoch, ang dating pinuno ng Woklan. Nang marinig ang lahat ng mga detalyeng ito, ang karamihan ay tumingin kay Dustin at naghihintay ng kanyang desisyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nakaisip si Dustin ng isang plano. Hindi na natin kailangang hintayin na pumunta sila. Kilalanin natin sila doon at alamin kung sino sila. Matapos bigkasan ang desisyong ito, hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito at mabilis na naglakad patungo sa labas ng Blue Ocean Universe Community. Ang kanyang lakas ay lumago ng mabilis pagkatapos ng paglilinang sa pag-iisa sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, tiwala siya na madali niyang haharapin ang kalaban kahit na maraming karanasang halimaw ang nagpasyang lumapit sa kanya. Seryoso ba siya? Anong gagawin natin? Nagkatinginan ng mga Divine God sa Blue Ocean Universe Community. Nag-aatubili na isagawa ang tila isang suicide mission para sa kanila. Sabi ko samahan natin siya. Napansin kong parang gumanda na naman ang lakas ni Leader Dustin. Sa palagay ko hindi ito magiging masama. We just got to trust him. Sabi ni Enoch na nagngangalit ang mga ngipin. Pagkatapos ay naglakad siya pasulong para sundan si Dustin. Sige, magbigay ng utos. Sabihin sa lahat na ang Blue Ocean Universe Community ay nasa isang digmaan na ngayon. Dapat mag-ingat ang lahat. Focus sa depensa. Ikaw, at ikaw sa kaliwa. Dalhin ang iyong mga koponan ng mga banal na Diyos at sumama kay Leader Dustin. Kayong iba, manatili dito at bahala na sa depensa. Sa wakas ay itinalaga ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos ang kanilang mga gawain at responsibilidad. Nang masakop na ng lahat ang lahat ng kanilang mga base, ang mga banal na Diyos na iyon na pinamumunuan ng may puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay nagsimulang humabol kay Dustin.
Ang iba ay nanatili upang ayusin ang kanilang mga istrukturang nagtatanggol. Sa kabilang banda, sa labas ng Blue Ocean Universe Community, nakarating na si Dustin sa magulong kawalan. Bagamat casual siyang humahakbang pasulong na nasa likod ang kanyang mga kamay. Medyo mabilis ang kanyang paggalaw. Tulad ng isang bagyo na hamampas sa disyerto. Ang walang katapusang espasyo at oras ay mabilis na naiwan sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, may naramdaman si Dustin. Well, siguradong may hukbo sa unahan. Tignan natin kung saang puwersa sila nanggaling. Panunuya niyang sabi. Batid niya na kasalukuyang nasa malaking gulo ang Sea of Chaos. Bukod sa Beast City, ilang iba pang lahi ang Demon City, Novel Court, Underworld, pati na rin ang Divine Corpse Palace ay umaatake sa ibang mga lugar para palawakin ang kanilang mga teritoryo. May mga nakakatakot pang ang nilalang na lumabas sa ilang sikat na lugar na ipinagbabawal kasama ang kanilang mga tao. Mayroon silang malakas na masamang intensyon na humantong sa pagnanakaw sa lahat ng uri ng mga mapagkukunan. Pag-aalipin sa mga nilalang. At pagsakop sa mga teritoryo sa magulong mundo. Mga ad ng pop future. Sa kabuuan, ang makapangyarihang mga puwersang ito ay nais lamang na samantalahin ang iba. Ang kanilang mga target para sa pananakot ay halos mahihinang komunidad, lahi, at sekta sa universo. Talagang dinanas nila ang matinding sakit. Napakabilis ni Leader Dustin. Sa likod ng Dustin, nagmamadali ang puting buhok na Premium Divine God na sinamahan ng isang grupo ng mga Divine God para maabutin si Dustin. Gayunpaman, hindi nila makita ang kanyang likod. Magagamit lamang nila ang kanilang mga espiritual na pandama upang makita si Dustin mula sa malayo upang hindi sila mawala sa kanilang landas. Samantala, mga 10 bilyong milya ang layo mula sa Dustin. Mayroong isang malakas na hukbo na gumagalaw patungo sa kanilang direksyon. Your Grace, nasa harap namin ang Blue Ocean Universe Community. Mayroong humigit kumulang daan-daang cosmoses sa komunidad ng universo. At ang lakas ng komunidad na ito ay nasa katamtamang antas. Tila isa pa rin itong malayang lugar sa kasalukuyan. Wala pang ibang puwersa ang umaangkin ng teritoryo dito. Isang nakabaluti na kabalyero na nakasakay sa isang gintong kabayo ang lumapit sa isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit at magalang na iniulat ang sitwasyon. Mabuti naman. Pagkatapos, hayaang kumalat ang banal na boses ng ating Novel Court sa buong Blue Ocean Universe Community. Gagawin nating alipin ang bawat nilalang sa pamayanang ito sa universo. Dapat silang makaramdam ng karangalan at kagalakan na tayo ay pupunta para sa kanila. Ang matandang nakaputi ay nagpahayag ng isang malupit na bagay sa isang malakas ngunit kulay pilak na boses. Kahit na ang kanyang mukha ay mukhang mabait. Naiintindihan mo, Your Grace. Alam na natin ang gagawin. Sagot ng nakabaluti na kabalyero na may kasamang tango. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na kumilos at hinimok ang kanyang kabayo na tumakbo pasulong. Mga mandirigma, sumama ka sa akin. Sasakupan natin itong universe community. Ipaglaban nating lahat ang Novel Court. Angal niya habang nakataas ang kanyang sibat. Ang gininto ang kabayong sinasakyan niya ay itinaas ang mga paa sa harapan at sinipa sa hangin. Tumangala ito sa langit at napaungol ng malakas. Nagpalabas ng napakalaking kilos. Ipaglaban ang Novel Court. Humigit kumulang 100 milyong boses ang umalangaw-ngaw sa koro bilang tugon. Ang matinding sound wave ay naging torrent at kumalat sa malayo. Hindi mabilang na mga kabalyero sa hukbong ito ang nagrally patungo sa komunidad ng universo. Kasabay nito, si Dustin ay papalapit sa hukbo sa isang kamangha-manghang bilis. Novel Court, ha! It's gonna be fun. After all, ngumisi siya nang marinig ang malakas na echo. Siguradong walang gusto si Dustin sa Novel Court. May natitira silang sangay sa Earth at may galit ito sa kanya noong nabubuhay pa siya sa Earth. Ngayon sa Sea of Chaos, muling sumiklab ang kanilang mga salungatan. Oh well, sa palagay ko matutulungan mo akong subukan kung ano ang ginagawa ko. Tingnan natin kung gaano kalakas ang aking lakas. Bulong ni Dustin sa kanyang sarili na may pananabik. Nang wala ng pagkaantala, tumakbo siya patungo sa kalaban.
Ang kanyang kumpiyansa ay nagmumula sa karunungan ng tunay na triple avatar skill. At ang katotohanang nakakuha siya ng 5 lihim na kaharian ayon sa Introduction to Vital Energy Circulation. Sabik siyang makita kung gaano siya naging malakas. Ngayon, ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang mga bagong kasanayan ay nagpakita mismo isang hukbo na nagmamadaling humakbang patungo sa kanya. Ang mga mata ni Dustin ay tumusok sa malayong kawalan at tumingin sa paparating na hukbo. Nagmarcha sila bilang isa na parang iisa lang ang utak sa halip na marami. Ang bawat mukha ay mabangis sa malamig na hangin. Sabay silang gumalaw na parang alon na nagmumula sa malawak na dagat. Sa kabila nito, nanatiling walang takot si Dustin. Imbes na matakot ay binilisan niya ang pagtakbo. Maya-maya, sunod-sunod na pagsabog ang narinig. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa kanilang harapan ang mga dagandong ng mga mandirigma at hayop. Ang tunog ng bakal ng mga espada ay maririnig. At mayroong isang gubat ng mga sibat na umaarangkada. Ang malamig na liwanag ay kumikislap mula sa maraming makapal at malalawak na sandata. Ang hukbo ay gamulong na parang agos ng bakal. Nandito na tayo. Tumayo si Dustin sa gitna ng magulong kawalan. Suot ang maskarang bigay ng asong lumalamon sa langit. Nagbigay siya ng masamang ngiti at nanatiling diretso ang tingin. Ang pagbabalat kayo ay nakatulong kay Dustin na itago ang tunay na aura ng kanyang hinirang na kaluluwa, walang sinuman sa kanila ang makakakilala sa kanya. Ano? Sa kalaunan, nakita ng commander ng hukbo ang isang kakaibang binata sa gitna ng magulong kawalan. It was Dustin, disguised sa pamamagitan ng mask. Natarante siya. Walang pag-aalinlangan na nakatayo doon ang lalaki na para bang sinasadya niyang maghintay sa pagdating nila. Nang dumating sa harapan niya ang isang hukbo na kasing lakas nito. Mukha siyang kalmado nang walang takot. Natagpuan ito ng commander na hindi karaniwan. Ang dagat ng mga magsasaka ay tulad ng nalilito. Isang random na tao ang nagpakita habang sila ay nagmamarcha. Hindi ito ang karaniwang reaksyon na gagawin ng sinuman kapag napagtanto nilang isang malakas na hukbo ang nasa harapan nila. Sino ka, brat? Sigaw ng commander. Ang lakas ng loob mong hamarang sa amin. Hindi mo ba alam na ang iyong palaban ng mga gawa ay lubos na nagkakakasala? Matalim na pinandilatan ng pinuno si Dustin. Pasimpleng ngumisi si Dustin bilang sagot. Ikaw mayabang na piraso ng tae. Ang kanyang mga banta ay hindi masama. Hindi man lang nagpatinag ang binata. Nakita lang siya ng may bored na ekspresyon. Ang Novel Court ay tinaguri ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang puwersa sa Sea of Chaos. Dahil dito, nasanay sila sa isang tiyak na paraan ng pamumuhay pag nanasa sa anumang gusto nila. Isang binata, hindi alam ang kanyang sariling posisyon. Ang lakas loob na hamarang sa daan ng isang hukbo ng Novel Court. Naturally, para sa hukbo, siya ay mamamatay lamang. Patayin siya. Malakas na utos ng pinuno. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, mabilis na kumilos ang binata sa bilis ng kidlat. Swoosh! Tumalon si Dustin at dumiretso sa galit na commander. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nababawasan ng wala pang 2 metro. Sila ay ganap na magkaharap. At abot kamay ng kanilang mga kamay. Kay ikaw, nauutol na sabi ng pinuno nang maramdaman niyang nablangko ang kanyang isip at katawan dahil sa sobrang gulat. Naramdaman niya ang lamig na nagmamay-ari sa kanyang gulugod. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Labis siyang natakot. Paano makakagalaw ng ganito kabilis ang isang tao? Masyadong nakakatakot. Nasa tabi na niya si Dustin bago pa niya marealize ang nangyari. Ang commander ng hukbo ay isang medium-grade na banal na Diyos. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, isa lamang siyang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos. Isang peking banal na Diyos na walang ni isang banal na nagawa. Kaya naman, nang makita niyang gumalaw si Dustin sa sobrang bilis, parang kakaiba ito sa kanya. Wala pa siyang na-encounter na ganito. Sino ka? Anong ginagawa mo? Gusto mo rin bang maging kalaban ng Novel Court? Sabay na tanong ng pinuno. Ang kanyang boses ay medyo malupit at matalas, na para bang sinusubukang panatilihin ang isang harapan na hindi siya nabigla sa pagpapakita ng husay ng binata.
Pumunta ka sa impyerno. Simpleng sagot ni Dustin. Boom! Habang nagsasalita siya, binigyan niya ang commander ng isang matunog at malakas na sampal. 2/3. Nalinang na ni Dustin ang ikalimang yugto ng Introduction to Vital Energy Circulation pagkatapos niyang mabuo ang walang kamatayang lihim na kaharian, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 10 beses. Bilang karagdagan, dahil ang kanyang chaotic heaven body ay patuloy na bumubuti, mas pinalakas nito ang kapangyarihan ni Dustin. Nang bumangga ang husay ng palad niya sa mukha ng pinuno, ang nakakatakot na puwersang ginawa ay nag-freeze agad sa espasyo. Ilang segundo lang ay parang huminto ang oras. Nadama ng pinuno na siya ay pinuntirya at pinigilan ng isang hindi mailarawang malakas na kapangyarihan. Para siyang tinali ng hindi nakikitang lubad. Hindi siya makagalaw. Hindi kahit kaunti. Nahirapan pa siyang huminga. Gaano man siya magpumiglas at gumamit ng lahat ng uri ng mga lihim na diskarte para i-activate ang divine level magic treasure sa kanyang katawan. Hindi pa rin siya nakatakas. Anong ginagawa mo sa akin? Bitawan mo ako. Galit na galit niyang tanong. Bagamat nananatiling galit ang kanyang mga mukha, pinatunayan ng kanyang boses na takot siya. Puff! Ang palad ni Dustin ay tumama sa pinuno. Isang katamtamang antas na banal na Diyos. At direktang dumurog sa kanya sa kawalan. Ang pangalawang sampal ay naging alabok siya. Ang iba sa hukbo ay natulala. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata. Natakot at nanlamig para sa kanilang kapakanan. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Nawalan ng masabi ang buong batalyon nila. Nakanganga ang mga bibig nila. Hindi maproseso ang eksenang kakabukas pa lang sa harap nila. Masyadong mabilis ang lahat para maintindihan nila. Marahas na tinanong ng pinuno ang pagkakakilanlan ni Dustin. Pagkatapos ay sinugod siya ni Dustin at sinampal siya ng mga piraso. Ito lang ang nasaksihan ng iba. At tumagal ito ng wala pang 2 segundo. Arg! Damn it! Pinatay ng brat na ito ang captain natin. How dare you pumatay ng isang mandirigma ng Novel Court? Sa kalaunan, ang kanilang katahimikan ay napalitan ng hindi maipaliwanag na galit. Sa wakas ay napagtanto nila na wala na ang kanilang pinuno. Ang mga miyembro, mga 5,000 kabalyero, ay galit na umuungal sa binata. Patayin siya. Libo-libong galit na mandirigma ang dumagsa patungo kay Dustin. Magkasabay na gumalaw ang kanilang mga paa, na sinasabayan ng hindi naririnig na beat. Bamuka ang bibig ni Dustin. Ang lilang espada ay sumugod. Ang malakas na aura ng espada nito ay kapansin-pansing lumakas. Mga ad ng pop future. Puff! Puff! Ang mga lilang lumilipad na espada ay puno ng nakamamatay na enerhiya. Isa-isang tumama sa mga kabalyero ang mga alon ng hangin na ginawa nito. Sa loob lamang ng 1 segundo, ang buong hukbo ay sumabog sa ambon ng dugo. Ang karamihan ng spearhead unit ay nasa Divine Realm. Sa kanila, mayroong 7 preliminary grade na Divine Gods. Masyadong malaki ang kapangyarihan ni Dustin para labanan nila. Sa kanilang kasalukuyang kapasidad, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa lumilipad na espada. Ang flying swordsmanship ay walang katulad na matalas. Bukod dito, ang lilang lumilipad na espada ay kontrolado ng isip ni Dustin. At ang bilis nito ay kasing bilis ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa kombinasyong ito, halos hindi ito mapigilan. Ito ay pinakaangkop para sa mga labanan ng grupo. Sa loob lamang ng 1 segundo, ang buong spearhead ay ganap na nalipol. Sa likod ng Dustin, ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos, sina Enoch at Ismail, kasama ang daan-daang mga Diyos, ay nagmamadaling umakyat. Naramdaman nila kung paano nilipol ni Dustin ang mga kalaban. Mula sa malayo, ang mabilis na bilis ng pagpatay ni Dustin. Ang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. At ang kanyang mapagpasyang estilo ng pakikipaglaban ay nagpasindek sa lahat ng mga Diyos ng Blue Ocean Universe Community sa pagkamangha. Ang aming pinuno ay talagang kapansin-pansin. Hindi ba? Ang puting buhok na banal na Diyos ay pinuri na may mapait na ngiti. Hindi niya alam kung paano ilalarawan si Dustin maliban sa mga simpleng salita na ito. Matapos patayin ni Dustin ang lahat ng mga mandirigma ng Novel Court,
Tumayo siya sa magulong kawalan. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi gumagalaw at naghihintay. Your Grace, may nangyaring mali. Napatay ang kabuuan ng ating spearhead unit. Isang galit na boses ang nagmula sa pangunahing puwersa ng hukbo ng Naval Court. Humph! Malamig na bamantong hininga si Willis. Ang pari na nakabalot ng puting damit. Labis na dumilim ang kanyang mukha. Nabigo siya sa pag-unlad na ito. Ngunit kailangan niyang aminin na hindi siya nagulat. Naramdaman niya ang lahat ng nangyari sa kanyang espiritual na kahulugan bago iulat ng kabalyero ang sitwasyon sa kanya. Inilalabas na niya ngayon ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sinusubukang makita ang tunay na aura ng espiritual na kaluluwa ni Dustin. Gayunpaman, ang ibabaw ng katawan ng kanyang target ay palaging natatakpan ng isang mahinang layer ng rune na naghihiwalay sa kanya sa lahat ng mga pandama. This guy may not be as simple as we thought. He might not be just some nobody. We must take him seriously. Nilapastangan niya ng husto ang Naval Court sa pamamagitan ng pagpuksa sa ating batalyon. Kung sino man siya, kailangan niyang magbayad. Nagsimulang pumutok ang layuning pagpatay sa puso ng pari. Dapat mamatay ang taong ito. Galit na galit niyang iniisip. Naiinis siya, kung sino man ang binatang ito. Ininsulto niya ang Naval Court sa kanyang mga karumal-dumal na gawa. Ang layunin ng pagpatay, tulad ng kumukulong magma, ay tumago sa malayong kalangitan at tumakbo upang ilubog si Dustin sa malayo. Puff! Puff! Ang walang laman kung saan nakatayo si Dustin ay pinahirapan ng isang kakilakilabot na presyo mula sa malayo. Na tila naging palayok ng mainit na bakal at nagsimulang kumulo. Haha! I can sense a horrible old man. This is interesting. Tumaas ang kilay ni Dustin sa pagkatuwa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magsanay sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi naman natakot si Dustin. Tumingin siya sa malayo at nakita niya ang pari na nakasuot ng puting damit. Hindi nakakagulat na nakatingin din ang pari sa mata ni Dustin. Nagsalubong ang mga tingin nila. Leader Dustin, nandito kami para sa iyo. Sa likod ng Dustin, ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Sina Enoch at Ismail, kasama ang daan-daang mga Diyos mula sa Blue Ocean Universe community sa wakas ay dumating. Mukhang hukbo iyon mula sa Naval Court. Ang puting buhok premium grade banal na Diyos sinabi Dustin. Hindi lang siya ang nakakita sa malayo. Napagtanto din ng mga Divine God ng Blue Ocean Universe community na ang mga tropang ito ay hindi mula sa Beast City. Ngunit mula sa Naval Court. Oo, galing talaga sila sa Naval Court. Tumango naman si Dustin. Nakatingin siya sa malayo at daan-daang Divine Gods mula sa Blue Ocean Universe community ang nakatayo sa tabi niya. Magkasama, sila mismo ay hindi bababa sa isang hukbo. Ilang sandali pa. Sa wakas ay dumating na ang tropa sa kanila. Napatingin si Dustin sa malayo. At nakita niya ang maraming tao na dumarating. Unti-unting lumalapit, hinati sila sa ilang grupo ng mga sundalo. Na lahat sila ay nakasakay sa matataas na kabayong panglaban. Ang kanilang mga sandata ay gawa sa purong tanso. Na naramdaman ni Dustin na nasa banal na antas. Ang ilan sa kanila ay may hawak na halberds. At ang ilan ay gumamit ng tridents. Ang kanilang mga sandata at baluti ay kumikinang sa malamig na kinang. Ang bawat sakay ay mas makapangyarihan kaysa sa isa. At may mabangis, walang takot na tingin sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at katapatan. Bukod sa mga sakay na iyon, mayroon ding grupo ng mga nilalang na nababalot ng mga damit na may iba't ibang kulay. Ang iba ay nakasuot ng kulay ube. Ang ilan ay itim. Ang iba ay dilaw. At ang iba ay pulang damit. Noong una, inakala ni Dustin na ang mga kulay ay arbitrary ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kulay ng robe ay kumakatawan din sa katayuan ng mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay pawang mga salamangkero ng iba't ibang antas mula sa Naval Court. Kilalang kilala na ang mga enchantment ay isang espesyal na uri ng kultura ng martial arts na halos exclusive sa Naval Court. Ang mga magsasaka na nakabisado ang mga enchantment at magic na ito ay tinatawag na mga salamangkero. Sa katotohanan,
Ang mga tinatawag na enchantment na ito ay walang iba kundi isang matalinong paggamit ng iba't ibang batas. Sa mga tuntunin ng karaniwang tao, ang mga salamangkero ay hindi kapani-paniwalang talino sa paggamit ng kapangyarihan ng batas. At hindi eksakto sa mga salamangkero. Ang mga kabalyero at mages na ito ay binubuo ng pangunahing puwersa ng Novel Court. Bilang karagdagan sa pangunahing puwersang ito, mayroon ding isang malaking bilang ng mga banal na Diyos na nagmamarcha sa magkabilang panig ng hukbo. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang lakas ng kanyang kaaway. Sa kanyang sorpresa, mayroong 5 premium grade na Divine God sa mga tropa ng Novel Court. Okay lang sana kung tumigil doon. Ngunit bukod sa 5 ito, mayroong higit sa 100 medium grade na mga Diyos na Diyos at madaling higit sa 1,000 preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Tumingin si Dustin sa paligid at naramdaman niya na ang pinakamalakas ay isang matangkad na matandang nakasuot ng puting roba. Siya ay may asul na mga mata at isang hook nose. Ang kanyang titig ay kasing talas ng mga kutsilyo. At ang kanyang natural na anyo ay kahit papaano ay mapanganib na tingnan. Napagtanto din ni Dustin na ang matanda na nakasuot ng puting damit ay siya rin pala ang nakatitig sa kanya kanina. Siya ay isang premium grade na banal na Diyos. Malinaw na naramdaman ni Dustin na ang elder na ito ay mas malakas kaysa sa mga premium grade na divine god ng lahi ng hayop na kanyang nakaharap. Iyan ay isang malakas na hukbo. Sabi ni Dustin sa sarili habang nakatingin sa malaking tropa na papalapit. Hindi kataka-taka na ang Novel Court, ang Beast City, ang Demon City, at ang Underworld ay nagawang pamunuan ang buong Sea of Chaos sa nakaraan. Mga ad ng pop future. Talagang makapangyarihan sila. Pag-iisip niya. Boom! 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 Nagmarcha pasulong ang mga tropa ng Novel Court. Habang papalapit sila, kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at mahiwagang kayamanan, na handang makipaglaban sa sandaling dumating ang utos. Isang mesensinang kapaligiran ng bomb alot sa buong espasyo kung saan sila nakatayo. Sama-sama, ang hukbo ay napakalaki na ito ay nagsisiksikan sa daan-daang milyong milya ng magulong kawalan. Kung hindi dahil sa pamatay na kalooban ng tropa, ito ay isang napakagandang tanawin. Napakalakas nila. Ang mga divine god na nakatayo sa tabi ni Dustin ay hindi napigil ang bahagyang manginig. Isang ginaw ang gumapang sa kanilang mga gulugod. Ang hukbong ito ay napakalakas. Madali nilang masira ang Blue Ocean Universe community sa lupa. Naisip nila sa kanilang sarili na may mga niniting na kilay. Leader Dustin. Masyadong malakas ang hukbo ng Novel Court. Natatakot ako na hindi tayo makakapareha sa kanila. Bulong ni Enoch kay Dustin na baka sa mukha ang pag-aalala. Tama siya. Paano kung Otres tayo ngayon? Kami ay katawa-tawa kaysa sa bilang. Kung makikipag-ugnayan tayo, siguradong matatalo tayo. Ang white-haired premium grade divine god din ang pumangalawa sa ideya at nag-propose kay Dustin. Sa anumang kaso, ano ang iyong mga utos? Gagawin namin ang anumang hilingin mo. Malakas na sabi ni Ismail. Bagamat siya ay maikli, siya rin ay matuwid. Matigas ang ulo. At tapat, matapos siyang talunin ni Dustin. Nagsimula siyang tumangala sa binata at ngayon ay susundin niya ang kanyang utos ng walang pag-aalinlangan. Totoo, isa talaga silang makapangyarihang hukbo. Sagot ni Dustin. Pero huwag kang matakot. In fact, tell you what, tumayo ka lang at manood. Kukunin ko sila. Sa kritikal na sandali, lahat kayo ay papasok sa aking special magic treasure para maiwasang masaktan. Utos ni Dustin. Baka sa mga mata niya kung gaano siya kasabik na labanan ang kalaban. Walang alinlangan. Ang hukbo ng Novel Court ay halos hindi mapigilan. Lalo na kung ihahambing niya ang magkabilang panig sa mga tuntunin ng bilang at kabuoang lakas. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas at bilis, kasama ang reincarnation token, naniniwala si Dustin na kaya niya itong subukan. Kahit na nagsimula siyang matalo sa labanan, madali siyang makatakas, sa sandaling na-activate niya ang reincarnation token. Kahit na ang mga premium grade na divine god ay hindi siya napigilan na tumakas. Sa makatuwid, hindi siya natakot na harapin ang napakalaking hukbo. Handa pa siyang labanan ang mga ito ng mag-isa.
Leader Dustin. Masyadong risky yan. Mga ad ng pub future. Paano mo sila haharapin? Masyadong marami sila. Oo, Leader Dustin. Kung gusto mong umatras, susunod kami. Ngunit ikaw ang aming commander. Kung magpasya kang lumaban, lalaban kami sa tabi mo. Ang mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community ay nagulat lahat nang marinig nila ang mga salita ni Dustin. Sinubukan nilang kausapin siya na talikuran ang kanyang plano. Ngunit kung nabigo sila, hindi sila tatayo at manunood. Itinuturing mo pa ba akong pinuno mo? Tanong ni Dustin na nakadiretso ang mukha. Oo, syempre naniniwala kami sa iyo at pangalan mong pinuno. Sagot ng white-haired premium grade divine god. Medyo naguguluhan siya dahil hindi niya alam kung bakit ganoon ang itatanong ni Dustin sa puntong ito. Good. Kaya ito ay isang order. Kung hindi mo sinunod ang utos ko, aalis ako at malaya kayong makahanap ng bagong pinuno. Mariing sabi ni Dustin. Ngunit, tahasang marinig na ito ay isang utos. Ang mga banal na Diyos sa kanyang panig ay hindi alam kung paano tutugon. Kinailangan nilang sundin ang mga utos. Dahil ibinigay mo sa amin ang utos na ito. Susundin namin ito. Pero, mag-ingat ka. Ang puting buhok na banal na Diyos ay walang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala. Magiging okay lang ako. Palagi kong pinahahalagahan ang sarili kong buhay. At hindi ko ito itatapon ng ganoon lang. Sabi ni Dustin sa kanya habang nakangiti siya. Binata, ikaw ay walang takot. At hinahangaan ko iyon. Ngunit paano ka magdadala ng kamay sa aking mga tauhan? Sabihin mo sa akin, sino ka ba at taga saan ka? Ang pari na nakaputi sa mga tropa ng Novel Court na biglang tumilapon. Nakatitig siya kay Dustin gamit ang mapupungay nitong mga mata. Biglang lumitaw ang walang katapusang batas ng kataas-taasang kaliwanagan mula sa magulong kawalan at hinarangan ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin at ang kanyang tropa. Ang bawat solong tao sa club ni Dustin ay nadama na napakahirap gumalaw kahit 1 pulgada. Para silang nakulong sa latian. Ang galing. Pinanangkitin ni Dustin ang pari. Ang mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan na pinakawalan ng taong ito ay masyadong malakas. Sa totoo lang, humanga siya sa kapangyarihan ng batas ng pari. Sa katunayan, siguradong hindi siya kayang pantayan ng maraming premium grade na divine god mula sa Beast City ang lakas ng pari na ito. Ang pari na ito mula sa Novel Court ay isang premium grade na banal na Diyos para sa higit sa kalahati ng magulong panahon. Nangangahulugan ito na mayroon siyang malalim at malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa mismong sandaling ito, nakontrol niya ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan at inutusan ang mga ito na hadlangan ang magulong kawalan sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Ang mga alon ng kapangyarihan ng pinakamataas na kaliwanagan ay dumarating sa Dustin mula sa lahat ng direksyon. Napakalakas ng strike. Ang medyo mahihinang divine god ng Blue Ocean Universe Community ay dumura kaagad ng dugo. Napakalakas. Ang bawat Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay namutla sa takot maliban kay Dustin. Boom! Sa utos ni Dustin, isang malakas na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang 5 lihim na kaharian sa kanyang katawan ay lumundag ng enerhiya. Naglalabas ng marahas na karagatan ng magulong enerhiya. Ang enerhiya ay marahas na umikot at lumipat na parang alon ng ilog. Nabinalot si Dustin ng isang kumot ng malakas na aura. Ang lahat ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan mula sa pari ay hinarang ng magulong enerhiya ni Dustin. Nakahinga ng maluwag ang mga Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community nang maramdaman nilang nabawasan ang pressure. Dahil sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Dustin, lalo silang humanga sa kanya. Malakas ka talaga. Ang mga nagtatago sa likod mo ay dapat nakabilang sa Blue Ocean Universe Community. Tama ba? Lahat mula sa Blue Ocean Universe Community. Pakinggan ang aking panawagan. Being the generous person that I am. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang buong Blue Ocean Universe Community ay dapat isuko ang kanilang mga armas at sumuko sa Novel Court. Hindi na kailangan ang pagdanak ng dugo. Pero kung hindi mo gagawin, hindi ako magdadalawang isip na year-okan ka sa lupa.
Malamig na pagbabanta ng pari. Humph! Mangarap ka. Ang ating mga tao ay hindi kailanman lalahok sa anumang tunggalian sa dagat ng chaos. Wala kaming ginawang masama sa novel court mo. Pero ngayon, napakalayo mo na. Galit na sabi ng white-haired premium grade divine god sa tabi ni Dustin. Haha, totoo naman na walang away sa amin ang Blue Ocean Universe community mo. Ngunit naniniwala kami na kasalanan ang magiging ganito kaina. At tungkulin nating itama ang mali na iyon. Kung pipiliin mong lumaban, ito ay magiging walang saysay. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Susuko ka ba o hindi? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mukha ng pari. Hinding-hindi kami susuko sa mga katulad mo. Kung gusto mo ng away, lalaban tayo. Masungit na sigaw ni Ismail. Mabuti. Ang malamig at matatalim na mata ng pari ay biglang nagliwanag sa pananabik. Matanda. Putulin mo lang ang kalokohan at ipakita sa amin kung ano ang nakuha mo. Itinuro ni Dustin ang pari na may pagtataka sa mukha. Your Grace, he is just a young preliminary grade divine god. Hindi mo kailangan na ikaw mismo ang pumatay sa mga katulad niya. Hayaan mo akong bahala dito. Bago pa makapagsalita ang pari, tumayo ang isang lalaking nakasuot ng kulay ube na may tungkod sa kamay at nagsabi. Sige, mag-ingat ka. Nararamdaman kong may something sa lalaking ito. Binalaan siya ng pari. Ano ang magagawa ng isang preliminary grade brat? Ipinagkibit balikat ng lalaking naka-purple robe ang babala at walang pakundangan na tinungo si Dustin. Boom! Mga ad ng pop future. Isang malakas na pag-alo ng enerhiya ang lumabas at naging isang marahas na bagyo. Na naging dahilan ng pag-ungol ng hangin kasama nito. Ang lalaking ito na naka-purple robe ay isa ring premium grade divine god. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa lakas ng pari kahit na sila ay nasa parehong antas. Halos hindi matalo ang pari kumpara sa kanila. Go to hell, brat! Ang lalaking nakasuot ng kulay lila ay nagnanasa sa dugo. Itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at itinapon ito ng mataas sa ere. Nag-transform ito bilang isang nakakatakot na pulang dragon. Na inilantad ang matatalas ng ngipin at kuko. Boom! Lumapit kay Dustin ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Inikat ng dragon ang kanyang katawan habang dahan-dahan silang nag-iisang nilalang. Basag! Kahit saan siya magpunta. Gumuho ang kawalan. Nabasag ang lahat ng nasa malapit. Kinuyam niya ang kanyang kamao. At naghanda ng isang malakas na kasanayan sa kamao para salakayin si Dustin. Pinulupot ng pulang dragon ang kanyang kamao para mas palakasin ang kapangyarihan ng pag-atake. Napakalakas talaga ng lalaking nakasuot ng purple na damit. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Dustin na mabaigo nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ang lalaking naka-purple robe ay, higit sa lahat, kasing lakas ng mga matandang hayop mula sa Beast City na nakilala niya noon. Gustong pagtawanan ni Dustin ang walang kaalam-alam na kalaban. Boom! Mabilis na kumilos si Dustin at nagpakawala ng counter-attack. Ang napakaraming dami ng magulong enerhiya sa limang lihim na kaharian ng kanyang katawan ay bumuhos sa kanyang kamao. Na nagpakawala ng nakakasilaw na pagsiklab. Boom! 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 Ang salpukan ng dalawang pag-atake ay nagpakawala ng isang nakakabinging pagsabog na parang ang banal na kulog ay bumaba. Ang mga alon ng sumisikat na enerhiya ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga ulap ng kabute na ginawa mula sa epekto ay tumaas ng sunod-sunod. Na lumilikha ng isang nakakatakot na magandang tanawin ng tunog at mga ilaw. Bang! Sa gitna ng kumukulong ulap ng enerhiya. Isang figure ang nabaril ng may matinding puwersa. Hindi pwede. Hindi makapaniwalang umungal ang lalaking nakasuot ng kulay lila. Siya, isang premium grade divine god, ay binugbog ng isang preliminary grade na divine god. Hindi siya makapaniwala. Sinimulan siyang kainin ng kahihiyan nang makita niyang nagtataka ang lahat na nakatingin sa kanya. Arg! Brat! Babayaran mo ito ng buhay mo. May lumabas na purple crystal ball sa kaliwang kamay ng lalaki at inihagis niya ito pasulong. Sagutin mo ako. Kulog. Sumigaw sa hangin ang lalaking nakasuot ng kulay lila. Boom! Boom! Boom!
Ang aura na inilabas ng lilang ball ang kristal ay nag-activate ng batas ng kulog at kidlat sa magulong kawalan. Ang kidlat na kasing kapal ng mga haligi ay binomba si Dustin ng mga nakakatakot na mapanirang batas. Ang kulog na sumunod sa nakakabulag na kidlat ay nagpang-inig sa gulugad ng lahat. Ito ang pinakamakapangyarihang batas ng kulog at kidlat sa magulong kawalan. Nagdala pa sila ng mga bakas ng orihinal na magulong batas ng kulog at kidlat. Ang kapangyarihan ng isang ordinaryong kidlat sa ibang cosmos ay hindi maihahambing dito. Hahaha, seryoso ka? Ito ba ang pinakamahusay na kasanayan na magagawa ng pinakamakapangyarihang salamangkero ng Novel Court? Mga ad ng Pop Future. Napangiti si Dustin sa kanyang kalaban. Ang totoo, kasama ang chaotic heaven body. Walang pakialam si Dustin sa rumaragasang kidlat. Well, sasamantalahin ko na lang ang pagkakataong ito para palakasin ng kidlat na ito ang aking mga kalamnan at buto. Natawa si Dustin habang hinahayaan niyang sunod-sunod ang makapal na haligi ng kuryente. Ayon sa kanyang master sa Fallen Divine Valley. Dahil nakuha niya ang chaotic heaven body. Ang kanyang katawan ay hindi pa nakaka-adapt dito. Nangangahulugan ito na naabot pa ni Dustin ang buong potensyal nito. Kinailangan niya munang pinuhin ang kanyang sarili upang mapagtanto ang kanyang buong kapangyarihan. Naramdaman ni Dustin na ang mapangwasak na kapangyarihan na nasa loob ng kidlat ay maaaring makatulong na maging mas malinis at mas malakas ang kanyang katawan. Paulit-ulit niyang hinayaan ang mga pag-atake. Hindi lang para kutsain ang kanyang kalaban, kundi para palakasin din ang sarili. Boom! 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 Napatulala ang lahat. Nagtataka kung bakit kusang hahayaan ni Dustin na tamaan ng kidlat ng paulit-ulit. Bawat atake ay nag-iiwan ng mga butas na tumutusok sa kanyang katawan. Ang kanyang laman at dugo ay nagpinta ng pula sa larangan ng digmaan. Isang dagat ng kidlat ang bumalot kay Dustin sa isang kisap mata. Tingnan mo, ang mga Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay nagulat lahat sa kanilang nakita. Terra, sama-sama nating tulungan ang ating pinuno. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan ng white-haired premium grade divine god ang grupo patungo sa kanilang nasugatang pinuno. Haha, anong nangyari sa cocky attitude mo? Brat, anong mali? Cat's got your dila. Ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas. Ang lalaking naka-purple robe ay hindi napigil ang tumawa ng matagumpay. Talaga, yan ba ang iniisip mo? Sa gitna ng umiikot na dagat ng kulog at kidlat, isang mahinaong boses ang biglang narinig. Ano? Tingnan mo, may sumigaw sa gulat. Agad namang napalingon ang lahat. Laking gulat nila nang ganap na gumaling ang katawan ni Dustin. Matapang siyang nakatayo doon na parang walang nangyari. Palakas ng palakas ang kidlat habang walang tigil na umaatake kay Dustin. Ngunit subukan mo, ang bawat pinsalang ginawa sa kanya ng kidlat. Gaano man kalubha, ay gagaling lang sa isang iglap. Mapanuksong itinali ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na may nakaukit na mukha sa kanyang mukha. Paano ito posible? Anong klaseng halimaw ka? Nagsimulang sumili ang takot sa salamangkero na nakasuot ng lila nang mapagtanto niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Kahit ang isang premium grade na banal na Diyos ay hindi gustong makalapit sa nakakatakot na kidlat na iyon. Hindi. Kahit siya mismo ay hindi nang ahas na gawin iyon. Napakakakaiba ng lalaking ito. Hindi napigilan ng pari na sumimangot. Grabe talaga ang leader natin. Lahat mula sa Blue Ocean Universe Community ay humanga sa lakas ni Dustin. Mukhang nagka-epekto na. Hinugasan ng kidlat ang ilang dumi sa aking katawan. Haha, hindi napigilan ni Dustin ang sobrang saya. Well, kung may gusto ka pang ipakita sa akin. Ngayon na ang oras. Kung hindi, maaari kang magpaalam sa mundong ito. Matapos niyang maramdaman na nagawa na ng kidlat ang trabaho nito. Humakbang si Dustin para mabilis na tapusin ang laban.